Please like, share and subscribe. My Master. Kabanata 12:11 hanggang 12:20. Isang spirited stone. Kitang-kita niya ang pulang dugong mga mata ng silver white ape beast at ang nakabuka nitong bibig na may matatalas ng ngipin na parang barbs na kumagat sa kanya. Bang! Wow, dagandong! Biglang nakita niyang Yian mula sa gilid ng kanyang mata na sa kritikal na sandali, isang mahabang bato ang biglang tumama sa silver white ape crocodile beast, na agad nagpalipad sa ape crocodile beast at umuungal sa sakit. Nagulat si Yang Yian at naisip na may tumulong upang iligtas siya, at binato ng mahabang bato ang silver white ape crocodile beast at tinamaan ang halimaw. Nagulat si Yang Yian at naisip na may tumulong upang iligtas siya, at binato ng mahabang bato ang silver white ape crocodile beast at tinamaan ang halimaw. Ngunit sa susunod na sandali ay alam niyang mali siya. Hindi isang tao ang bumato sa silver white ape crocodile beast, kundi isang bato na naging espiritu. Sa isang kisap mata, ang bato ay kumikinang na may berdeng ilaw at naging isang batang lalaki sa isang berdeng kamiseta. Kitang-kita lang niyang Yiyo ang kanyang tagiliran na mukha, na mukhang isang batang lalaki na mga 8 o 9 na taong gulang, na may kaunting catamaran at rebelyoso sa kanyang mukha, at medyo chubby, na mukhang nakakatawa. Ang batang ito ay walang iba kundi ang espiritong bato sa silid ni Lu Haitang si Shi Qing. Hiniling sa kanya ni Lu Haitang na sundan si Yang Yiyo ng palihim para protektahan siya. Si Qing mismo ay isang nilalang sa ilang, at kailangan niyang magpakita sa oras na ito dahil hindi kayang talunin ni Yang Yiyo ang silver white ape crocodile beast. Tiningnan ni Yang Yiyo ang batang lalaki na tumalikod sa bato sa isang iglap, at medyo nagulat, ngunit higit na isang pusong nakabitin sa hangin ang nahulog, at siya ay nakatakas kasama ang kanyang buhay. Nang ibuka niya ang kanyang bibig para magpasalamat, narinig niyang sinabi ng bata, hindi na kailangang magpasalamat sa akin. Pinagkatiwalaan ako ng isang tao. Ang pangalan ko ay Shi Qing. Dali na kayo. Hindi ko talaga kayang patayin ang haring unggoy na ito. Madelay ko lang ito saglit. Pag-uusapan natin ang iba pang mga problema mamaya. Bilasan mo. Natigilan si Yang Yian at wala ng oras na magsalita, dahil sa oras na ito, ang silver white ape crocodile beast na na-knock out ng stone spirit ay sumugod muli sa kanya. Wow, dagandong! Narinig ni Yang Yian na ang silver white ape crocodile beast ay ang ape crocodile king sa bibig ng stone spirit na tinawag ang kanyang sarili na Shi Qing, na kapareho ng kanyang nahulaan. Tila ang haring unggoy buwaya ay lubos na nagalit, at sa katunayan maging ang dagandong ay iba sa karaniwang mga hayop na unggoy buwaya. Sa sandaling ito, tensyonado ang sitwasyon, at wala ng oras si Yang Yian na magsabi pa sa espiritong bato sa kanyang mga mata. Mabilis siyang tumayo at nagpasalamat, salamat. Pagkatapos ilang talon, sumakay siya sa likod ng 5 elementong hayop at mabilis na umalis. Bagamat hindi kayang patayin ng stone spirit na biglang sumulpot ang ape crocodile king, ang suntok kanina ay maaaring magpatambo sa ape crocodile king out ng higit sa 30 metro, na nagpapakita na ang batong espiritu ay hindi isang simpleng tao. Ito. Tila sapat na upang pigilan ang haring unggoy buwaya upang bigyan sila ng oras na umalis. Bago umalis, lumingon sa likod si Yang Yian at nakitang gusto talaga silang habulin ng haring ape crocodile. Dahil dito, nakita niya na ang 8 o 9 na taong gulang na espiritu ng bato ay naging bato muli na may berdeng ilaw na kumikislap, at tinamaan ang haring unggoy ng buwaya. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang hari ng unggoy buwaya ay tila handa, at ang kanyang buntot ay direktang tumama sa bato. Pagkatapos ay nagkaroon ng isang putok, at ang bato ay latigo. Pagkatapos ay umungal ang haring unggoy, wow 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 wow. Wow wow. Ang 8 ape crocodile beast sa likod ay tumugon at agad na hinabol sina Yang Yian at Lu Yanji, na nangangahulugang hindi nila sila pakakawalan. Bukod dito, nakita ni Yang Yian na pagkatapos umungal ang haring ape crocodile, kumislap din siya at lumipad para habulin si Yang Yian, ngunit sa oras na ito, lumipad muli ang batong hinampas at nabangga ng gusto ang haring ape crocodile. Sa dagandong, pantay-pantay ang tugma ng dalawa sa pagkakataong ito. Sa mga mata ni Yang Yian, talagang tama ang stone spirit. Maaaring hindi niya mapatay ang haring unggoy buwaya, ngunit pagkatapos na maging bato, siya ay lumalaban sa pag-atake. Napaungol siya at ginulo ang haring ape crocodile para hindi niya mahabol si Yang Yian. Gayunpaman, ang 8 ordinaryong ape crocodile beast ay mabilis na nakahuli, at ang distansya ay pinananatiling 100 metro. Si Yang Yian ay nabigla pa rin. Sa oras na ito, maaari lamang siyang umasa na ang 5 elementong hayop ay tatakbo ng mas mabilis, at nanalangin sa kanyang puso na maantala ng espiritong bato ang haring unggoy buwaya ng kaunti pa. Dapat ay ligtas na maubusan muna ang grupong ito ng bundok ng Bahura. Ngayon ay tila ang pangkat ng bundok ng Bahura na ito ay teritoryo ng ape crocodile beast.
Sa mundo ng halimaw, magkakaroon ng sariling teritoryo ang iba't ibang grupo ng halimaw, at sa pangkalahatan ay hindi nila sila hahabulin pagkatapos umalis sa teritoryo. Hindi na niya pinansin ang labanan sa pagitan ng espiritong bato at ng haring unggoy buwaya, hinimok niya ang 5 elementong hayop na tumakbo ng ligaw, at may 8 hayop na unggoy na humahabol sa kanya ng malapit sa likuran. Sa sandaling ito, nanlumo si Yang Yian ngunit nagpapasalamat din. Ang nalulumbay ay hindi niya inaasahan na ang unggoy buwaya na hayop ay napakahirap pakitunguhan, at lumitaw ang isang makapangyarihang hari. Lihim din niyang kinasusuklaman na ang kanyang lakas at paglilinang ay hindi sapat. Naisip niya na kailangan niyang pagbutihin ang kanyang lakas at hindi na niya kayang magpatuloy sa ganito. Sa kabutihang palad, isang Stone Spirit Boy ang lumitaw sa pagkakataong ito, kung hindi ay matagal na siyang namatay, lalo na ang paghabol ng isang grupo ng mga halimaw ay talagang hindi kanais-nais. Sa kabutihang palad, biglang lumitaw ang espiritong bato upang iligtas ang kanyang buhay sa kritikal na sandali ng buhay at kamatayan. Ang Stone Spirit Boy ay nagsabi lamang ng ilang salita, ngunit nagpahayag ng isang napakahalagang mensahe, iyon ay, sinabi niya, ako ay pinagkatiwalaan ng isang tao. Ibig sabihin, iniligtas siya ng espiritong bato hindi sa pagkakataon, kundi sa utos. Hindi maisip ni Yang Yian kung sino ang nagtiwala sa Stone Spirit para iligtas siya sandali. Ngunit ito ay isang magandang bagay pagkatapos ng lahat. Wow! Ang Ape Crocodile Beast sa likod niya ay sumigaw at naglayo ng humigit kumulang 100 metro, na nagpabalisa kay Yang Yian. Sa kabutihang palad, pagkatapos tumakbo ng 12-dosenang milya, hindi niya nakita ang haring unggoy na nakahabol sa kanya. Siguradong nasabit siya ng batong demonyo. Ito lang ang nagparamdam sa kanya ng swerte. Kung siya ay nahuli ng haring unggoy buwaya, si Yang Yian ay patay na. Bagamat ang 8 ordinaryong Ape Crocodile Beast sa likod niya ay pare-parehong mabangis, kumpara sa hari, hindi nila ginawang labis na takot si Yang Yian. Matapos tumakbo ng ligaw sa loob ng kalahating oras, biglang huminto muli ang 5 elementong hayop. Si Yang Yian ay nag-iisip tungkol sa mga countermeasure at hindi pinansin ang paligid. Matapos tumigil ang 5 elementong hayop, alam niya ang dahilan ng hindi nagtatanong. Guro, walang paraan. Kasalanan ko ang lahat. Ang 5 elementong hayop ay labis na napahiya. Nag-aalala lamang siya sa pagtakas, ngunit hindi niya sinasadyang tumakbo sa isang lugar na katulad ng isang canyon. Akala niya dapat may daan pagkatapos dumaan dito, pero hindi niya alam na matapos tumakbo ng ligaw hanggang dulo, nalaman niyang nakarating na siya sa isang Rift Mountain concave sa bundok, mga 40-50 square meters, pero walang matuloy. Wow! Sa isang iglap, naabutan siya ng 8 hayop na unggoy buwaya, at huli na ang lahat para lumingon. Malungkot ang hitsura ni Yang Yian, at sinulyapan ang lumubog na bundok sa harapan. Hindi niya sinisi ang 5 Elements Beast, dahil hindi alam ng 5 Elements Beast na walang paraan upang pumunta. Nang makitang ang 8 ulong Ape Crocodile Beast ay umabot na sa 20 metro, siya at si Luyan Ji ay tumalon mula sa likuran ng 5 Elements Beast, at pagkatapos ay nagnganga ang kanyang mga ngipin at sinabing, maaari lang tayong pumasok sa espasyo ng Chen Kun Pot, Yan Ji, huwag lumaban. Habang nagsasalita, kumaway siya kay Luyan Ji at hinigpitan si Luyan Ji sa espasyo ng Chen Kun Pot. Pagkatapos ay pinasok din niya ang 5 elementong hayop, at nakita niya ang isang maliit na kuweba sa sulok ng bundok na kayang tumanggap ng isang tao, at pumasok siya sa isang iglap. Hindi naman malalim ang kuweba, mahigit 2 metro lang, at halos 1 metro ang diameter. Pinili ni Yang Yian na pasukin ang maliit na kuweba na ito na halatang dead end, sa katunayan, para ilagay ang Chen Kun Pot. Dahil kung siya ay pumasok sa Chen Kun Pot, ang Chen Kun Pot ay magiging isang pisikal na nilalang, at kung ito ay ilalagay sa labas, ito ay maaaring kainin ng Ape Crocodile Beast. Ito rin ang dahilan kung bakit ayaw niyang gamitin ang Chen Kun Pot. Kung hindi talaga siya desperado, hindi siya papasok sa Chen Kun Pot. Nalantad ang Chen Kun Pot. Kung may pumili nito, hindi na magkakaroon ng oras si Yang Yiyo para umiyak. Ang Ape Crocodile Beast ay, pagkatapos ng lahat, isang mabangis na hayop na may maliit na katalinuhan. Ang Chen Kun Pot ay nakalantad sa isang maliit na kuweba. Una, napakalaki ng Ape Crocodile Beast para makapasok. Pangalawa, ang maliit na kuweba ay 2 metro lamang ang lalim, at ang ilalim ay makikita sa isang sulyap. Kapag nagtago siya sa espasyo ng Chen Kun Pot, hindi bababa sa isang maliit na bote ang nasa lupa. Ayon sa katalinuhan ng halimaw na hayop, malamang na hindi nito malalaman na ito ang kayamanan ng Chen Kun Pot. Kaya't walang pagpipilian si Yang Yiyo kundi ang pumasok. Ang 8 Ape Crocodile Beast ay walang pagkakataong manalo. Sa susunod na sandali, nagkaroon ng ideya si Yang Yiyo at pumasok sa espasyo ng Chen Kun Pot.
At may maliit na bote na kasing laki ng snuff bottle sa lupa sa maliit na kuweba, na hindi makikita kung walang maingat na pagmamasid. Kabanata 1212 ang 5 elementong hayop ay nang-akit kay Dower upang pumili ng espiritual na mga may lekoten. Wow 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 wow! Pagkakapasok pa lamang ni Yang Yiyo sa Qiankun Space, ang mga hayop na may 8 ulo na ape crocodile ay sumugod din sa pasukan ng maliit na kuweba. Gayunpaman, ang mga hayop na may 8 ulo na ape crocodile ay isa-isang tumigil, dahil nawala si Yang Yiyo. Malinaw nilang nakita si Yang Yiyo na pumasok sa maliit na kuweba, ngunit ngayon ay wala ng bakas ng tao. Umuungal ang mga hayop na ape crocodile na may 8 ulo. Wow wow! Sa galit, sinampal ng buntot ng isa sa mga unggoy buwaya ang kuweba. Boom! Ang buong bundok ay gumuho, ang maliit na kuweba ay ganap na nabasag, at pagkatapos ito ay nilubog ng mga bato. Ang mga hayop na unggoy na may 8 ulo ay umungal ng hindi sinasadya, pinalibutan ang paligid ngunit hindi umalis. Matapos ay flash ni Yang Yiyo ang Qiankun pot, tumingin si Lu Yanji kay Yang Yiyo na may gulat sa mukha. Bilang isang cultivator, natural na alam ni Lu Yanji kung ano ang kinakatawan ng mundong ito. Hindi niya akalain na si Yang Yiyo ay may magic weapon talaga. Kahit na si Lu Yanji ay hindi pa nakakita ng isang Kuweba Heaven magic weapon, narinig niya ito. Alam niya na ang isang Kuweba Heaven magic weapon ay isang magic weapon na nasa sarili nitong mundo. Ito ay hindi lamang isang function ng imbakan, kundi pati na rin isang maliit na mundo sa loob. Ngayon ay tila mas mataas pa ang antas ng magic weapon ni Yang Yiyo Heaven kaysa sa narinig niya, dahil sa loob nito ay nakita niya ang mga bundok, lawa, gubat, damuhan. Ang pangunahing punto ay mayroong espiritual na enerhiya sa loob nito, na hindi kasing simple ng isang ordinaryong Kuweba Heaven magic weapon. Ang Cave Heaven magic weapon na alam ni Lu Yanji na maaaring magkaroon ng sarili nitong espiritual na enerhiya, na nagpapahiwatig na ito ay may matatag na sirkulasyon ng langit, na siyang pinakamataas na antas sa mga Cave Heaven magic weapon. Ang ganitong mataas na antas ng Cave Heaven magic weapons ay umiral lamang sa mga alamat. Ang nagpakilos at nagpasaya kay Lu Yanji ay ang pagtanggap sa kanya ni Yang Yiyo, na nagpapakita na si Yang Yiyo ay lubos na nagtiwala sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang gayong mataas na antas ng salamangka ng Kuweba Langit ay talagang maituturing na isa sa mga pinakamahusay na lihim. Natatakot ako na walang ganoong mataas na antas na kayamanan sa buong mundo ng paglilinang. Gustong magtanong ni Lu Yanji, ngunit tumigil siya sa pagsasalita. Ito ay maaaring ang pinakamalaking sekreto para kay Yang Yiyo, at ang pagtatanong ay magiging masama. Ang tiwala ay tiwala, ngunit may mga bagay na hindi masasabi. Naniniwala si Lu Yanji na kapag lumaganap ang gayong kayamanan sa mundo ng paglilinang, hindi maiiwasang magdulot ito ng kaguluhan sa mundo ng paglilinang. Sa panahong iyon, hindi na magkakaroon ng mapayapang buhay si Yang Yiyo, at bait na mawalan siya ng buhay. Kaya labis na naantig si Lu Yanji. Pagkatapos pumasok ni Yang Yiyo, medyo nag-alala siya. Inilabas niya ang kanyang espiritual na kamalayan at nakita na pagkatapos na wasakin ang kuwebo ng hayop na unggoy buwaya, ang palayok ng Qiankun ay direktang ibinaon sa mga durog na bato. Sa wakas ay gumaan ang pakiramdam niya. Gayunpaman, nakita niya na ang 8 hayop na unggoy ay gumagala pa rin at hindi umaalis. Tila hindi sila makakalabas sa maikling panahon. Matapos mabawi ni Yang Yiyan ang kanyang konsentrasyon at makita si Lu Yanji na nakatingin sa kanya, napagtanto niya kung ano ang iniisip ni Lu Yanji. Ngumiti siya at sinabing, ang magic weapon ko ay hindi ang pinakaligtas. Ang 8 ape crocodile beast sa labas ay hindi pa umalis. Maaari mong tingnan. Gagawa ako ng pills. Dahil hindi kami makalabas, makakahanap lang kami ng mga paraan para mapahusay ang aming lakas at labanan ang aming paraan. Tumango si Lu Yanji at sinabi, Brother Yang, huwag kang mag-alala sa akin. Gagawa rin ako ng mga lason. Sana magamit sila sa oras na iyon. Oo nga pala, nakita ko na mayroon kang garden ng gamot. Hindi ba ako maaaring gumamit ng espiritual na gamot? Gamitin mo kung ano ang gusto mo. Lahat sila ay espiritual na mga gamot na nilinang ko sa aking sarili, ngunit marami sa kanila ay hindi pa masyadong luma. Ngumiti si Yang Yiyan at sinabi, Bueno, ang pagpino ng mga lason ay hindi kinakailangang nangangailangan ng mataas na antas ng espiritual na mga gamot. Ito ay higit na nakasalalay sa mga katangian ng espiritual na gamot. Pagkatapos ng pag-uusap ng dalawa, gumalaw ang puso ni Yang Yiyan at direktang nagpakita siya sa bundok ng Lingtao. Nakita ni Dower na lumitaw si Yang Yiyan at lumapit siya na may tili. Magnanakaw ka. Sabihin mo sa akin kung ilang espiritual na peach ang ninakaw mo. Napangiti si Yang Yiyan kay Dower. Alam niya na pupunta si Dower sa Lingtao to upang kumain ng mga espiritual na peach sa sandaling makapasok siya sa espasyo ng Qiankun pot. Squeak. Umiling si Dower para ipahiwatig na hindi siya nagnakaw. Okay, hindi na kita hahabulin.
Kunin mo ang water spirit fruit para sa akin. Kailangan ko ito para sa alchemy. Iniunat ni Yang Yian ang kanyang kamay kay Daor. Si Daor ay mukhang medyo masakit, ngunit ibinuka pa rin ang kanyang bibig at iniluwa ang 4 na water spirit fruit. Ilabas ang natitira. Umirap si Yang Yian. Squeak. Umiling si Daor na parang alon para ipahiwatig na wala na. Galit na galit si Yang Yian kaya tinuwanan niya si Daor. Sinabi niya nang may mabagsik na mukha, huwag isipin na hindi ko alam na mayroong 5 bunga ng espiritu sa puno ng espiritu ng tubig. Ilabas mo sila. Squeak, squeak, squeak. Tumili si Daor at tinitigan si Yang Yian gamit ang kanyang malalaking bilog na mga mata, ibig sabihin ay kumuha ka na ng isa, hindi ba pwedeng mag-iwan ka ng isa para sa akin? Gumawa ako ng mahusay na pagsisikap, okay. Nakikinig kay Daor na nagrereklamo ng may hinaing, ang kanyang malaking bilog na mga mata ay natatakpan ng ambon, at siya ay may nakakaawa na ekspresyon na cute, si Yang Yian ay nagalit at naaliw. Pagkatapos ay umiling siya at sinabing, ikaw, kalimutan mo na, hindi na kita guguluhin sa pagkakataong ito, haharapin kita mamaya. Pagkatapos sabihin iyon, si Yang Yian ay umilo. Pagkaalis ni Yang Yio, nawala ang nakakaawang ekspresyon ni Daor, at nabawi niya ang kanyang mapang-asar na tingin. Sa oras na ito, ang 5 Elements Beast ay lumabas mula sa likod ng isang malaking puno, diniin si Daor at binigla siya, Boss Daor, napakatalino mo. Nagpakita ka ng awa at naging duwag agad ang amo. Hehe, Boss Daor, pwede mo ba akong makita ang water spirit fruit? Squeak. Si Daor ay labis na nagmamalaki, at iniluwa ang isang water spirit fruit na hindi inalis ni Yang Yio. Ang 5 Elements Beast ay pinindot ang water spirit fruit sa maliit na paa ni Daor, naglalaway, at sinabing papuri, Boss Daor, alam mo ba na ako? Pwede ba akong matikman? Ang 5 Elements Beast ay nagsimulang linlangan si Daor. Squeak. Tumili si Daor at inilibot ang kanyang mga mata sa 5 Elements Beast, ibig sabihin ay hindi mo man lang iniisip ang tungkol dito. Ang 5 Elements Beast ay nagpakita ng isang mukha na puno ng panghihinayang, pagkatapos ay ibinaling ang kanyang mga mata upang tingnan ang siyam na espiritual na puno ng peach at isang inang puno sa bundok lingtao, ang kanyang mga mata ay nagniningning, at nagsabi, Hoy, Boss Daor, nangangahas ka bang pumili ng isang espiritual na peach mula sa inang puno? Squeak. Si Daor ay na-provoke ng 5 Elements Beast at tumili, ibig sabihin ay naglakas loob siyang pumili ng mga spiritual peach mula sa siyam na spiritual peach trees, ngunit hindi siya nang ahas na pumili ng mga spiritual peach mula sa mother tree. Ang espiritual na mga Mylocoton mula sa puno ng ina ay iniwan ng may-ari para sa alchemy, at siya ay bugbugin hanggang mamatay kung kakainin niya ang mga ito ng palihim. Ang 5 Elements Beast ay inilibot ang kanyang mga mata at sinabing hindi sumasang-ayon, normal na ang inang puno ay hindi nang ahas na mamitis ng mga Mylocoton, ngunit nakikita ko na hindi ka man lang manggahas na mamitis ng mga Mylocoton mula sa mga sapling. Squeak. Si Daor ay nagalit sa 5 Elements Beast sa pagkakataong ito, at tumili at umungal, ibig sabihin, ano ang kinatatakutan mo, hintayin mong kunin ko sila para makita mo. Pagkatapos ay tumalon si Daor at tumalon sa mga saplings, at kinuha ang lahat ng mga peach mula sa 3 mga peach sapling sa isang hilera. Ang 5 Elements Beast na nakatayo sa ilalim ng puno ay tuwang-tuwa kaya naglaway siya at huminga ng malalim sa mga nagkalat na peach at nilunok ang lahat ng ito sa kanyang bibig. Ang pangunahing layunin ng 5 Elements Beast ay natural na kainin ang mga peach. Tungkol naman sa Water Element Spirit Fruit, naisip lang niya ito. Alam niyang hindi niya kayang dein si Daor. Siya lamang ang may pag-asa sa siyam na sapling. Ngunit mahigpit na binalaan siya ni Yang Yio na huwag kunin ang ideya na kunin ang mga peach, kaya ang 5 Elements Beast ay hindi nang ahas na gawin ito. Ngunit alam niya na si Daor ay labis na minamahal ni Yang Yio, kaya't itinuon niya ang kanyang paningin kay Daor, at ngayon ay nakuha na niya ang gusto niya. Ang 27 peach sa 3 puno ng peach ay sapat na para sa kanya na makakain, at ang 5 elemento na hayop ay napakahusay din. Na-flatter si Daor ng 5 elementong hayop, at tuwang-tuwa siya na isa-isa niyang kinain ang mga peach. Siya at ang 5 elementong hayop ay kumain ng isa sa puno at ang isa sa ilalim ng puno, at sila ay napakasaya. Nakahiga lang sa lupa ang 5 elementong hayop para kainin ang mga Mylocoton, na talagang nakakapreskong. Nang marating nilang dalawa ang ika-5 puno ng peach, sa wakas ay kumain sila ng sobra at napahiga sa lupa. Malaki ang tiyan ni Daor kaya hinawakan niya ang tiyan niya at tumili. Sinabi niya sa mga hayop na may 5 elemento na makakain siya ng karne kung susunod siya sa kanya sa hinaharap, at ang mga hayop na may 5 elemento ay ngumiti ng matamis at sinabing tiyak na susunod sila sa pangunguna ni Daor. Ang hindi alam ng 2 matapang na hayop na ang gayong kalamidad ay nagpagalit sa siyam na dilag. Sa Tiankunpot, bilang karagdagan kay Sister May at isang grupo ng dragonfish na nakatira sa Dragon Palace sa ilalim ng Dragonfish Lake, mayroon ding siyam na pearl diver.
Ang siyam na Pearl Diver ay nailigtas ni Yang Yian noong siya ay nasa Mountain and Sea Realm pa. Sila ay kalahating tao at kalahating demonyo, walang anumang espesyal na talento, ngunit ang bawat isa sa kanila ay ganap na matubig na espiritu, na may mga figure at mukha na parang duwende. Sa sandaling ito, dumating ang siyam na kaakit-akit na maninisid ng perlas mula sa Lingtao Mountain na nag-uusap at nagtatawanan, habang ang Five Elements Beast at Dower ay nakahiga sa ilalim ng puno ng Lingtao pagkatapos kumain at uminom. Lalo na ang Five Elements Beast, wala siyang ideya na malapit na siyang humarap sa isang sakuna, at mula noon ay naunawaan na niya sa wakas kung bakit si Dower ang amo ng mga espiritong hayop ni Yang Yian. Kabanata 1213 Trahedya 5 elemento ng Beast Belly Black Sable. Matapos iligtas ni Yang Yian ang siyam na maninisid ng perlas, inilagay niya sila sa espasyo ng Chen Kun Pot. Una, natatakot siya na kung sila ay palayain, ang nakasisilaw na espiritu ng tubig ng mga maninisid ng perlas ay maaalala ng iba, na makakasama sa kanila. Pangalawa, natatakot siyang baka mahirap ipaliwanag ang mga problema ng mga babae. Noong una, gusto niyang maghanap ng tirahan para sa kanila sa Yunmen, ngunit sa huli ay inilagay pa rin sila ni Yang Yian sa Chen Kun Pot. Takot siya sa gulo at nasa Chen Kun Pot space. Nakahanap din siya ng lugar para sa siyam na maninisid ng perlas sa Chen Kun Pot. Isang magandang pagpipilian na hayaan silang manirahan sa Chen Kun Pot at hayaan silang manirahan sa Chen Kun Pot kapag may angkop na pagkakataon sa hinaharap. Ang paninirahan sa Chen Kun Pot sa mahabang panahon ay nakakabagot, at walang ibang ginawa maliban sa pagsasanay. Tinanong sila ni Yang Yian kung ano ang maaari nilang gawin at kung ano ang gusto nilang gawin. Dahil dito, natagpuan ng isa sa mga Pearl Diver ang mga spiritual peach sa Lingtao Mountain at sinabing maaari siyang gumawa ng alak para sa master. Simula noon, ang siyam na peach tree at isang mother tree sa Lingtao Mountain ay naging focus ng proteksyon ng siyam na Pearl Diving Girls, na kailangang magtimpla ng Lingtao wine para sa kanilang mga amo. Susuriin sila araw-araw. Ngayon, ang siyam na babaeng nagsidiving ng perlas ay pumunta sa bundok ng Lingtao upang siyasatin ang Lingtao gaya ng nakasanayan, at pumili din ng Lingtao upang magtimpla ng alak ng Lingtao. Sino ang nakakaalam na pagdating nila sa ilalim ng mga puno ng Lingtao, nakita nilang lahat ng 5 puno ng Lingtao ay walang laman. Isang hiyawan ang umalangaw-ngaw sa bundok Lingtao, na natakot sa Five Elements Beast at Dower. Nakita ng siyam na babaeng nagsisisid sa perlas ang dalawang magnanakaw ng peach, ang Five Elements Beast at Dower. Dower, ikaw na naman. Sa pagkakataong ito ay nagdala ka ng kasabwat. Paparusahan kita ngayon. Squeak, squeak, tumikim ang buhok ni Dower at tatakbo na sana siya. Ngunit napapaligiran siya ng siyam na babaeng nagsisisid ng perlas. Nalito ang Five Elements Beast, dahil hindi niya alam na may siyam na babaeng nagsisisid ng perlas sa Chen Kun Pot. Si Dower ay napalibutan at agad na naglagay ng inosente at magandang ekspresyon. Siya ay tumili at iwinagayway ang kanyang maliliit na paa sa siyam na maninisid ng perlas, na paminsan-minsan ay itinuturo ang Five Elements Beast, na may nakakaawang mukha. Sa kwento ni Dower, ang Five Elements Beast ang gustong kumain ng mga peach. Ang mga peach mula sa 5 puno ng peach ay kinakain ng Five Elements Beast na nag-iisa. Hindi siya kumain ng mga peach. Gayunpaman, ang Five Elements Beast ay nakinig sa kwento ni Dower sa siyam na perlas na maninisid, at ang kanyang mukha ay unti-unting nagdilim. Alam niyang niloko siya ni Dower sa pagkakataong ito. Naisip niya na maaari niyang ibagsak si Dower sa pamamagitan ng pagiging matalino, ngunit ngayon alam niya na ang maliit na Dower ay mas tuso pa sa isang duwende. Napakatuso niya. Sa pagkakataong ito, alam ng Five Elements Beast na binabaril niya ang kanyang sarili sa paa. Sa kwento ni Dower, ang Five Elements Beast ang nanggulam sa kanya para kainin ang mga peach, at lahat ng peach ay kinakain ng Five Elements Beast na mag-isa. Ang Five Elements Beast ay nanginginig sa takot sa sandaling ito. Hindi niya akalain na ang hindi nakakapinsala, inosente at cute na si Dower ay magkakaroon ng ganito kaiyahiya at napakasamang panig. Anyway, kasalanan niya ang lahat. Si Dower mismo ay isang bata na naligaw ng Five Elements Beast. Sa sandaling ito, nakita ng Five Elements Beast na ang mga mukha ng siyam na maninisid ng perlas ay padilim, at siya ay nanginginig sa kanyang puso. Alam niyang dapat siya ang nasa gulo ngayon. Bagamat hindi pa niya nakita ang siyam na maninisid ng perlas, hindi sila dapat maging mga tagalabas upang lumitaw sa isang lihim na mundo ng kalawakan ng Chen Kun Pot ng master na si Yang Yio. Ayon sa pangunawa ng Five Elements Beast sa romantiko at magiliw na master na si Yang Yio, posibleng ang siyam na Pearl Divers ay mga mistress o iba pa. Sa makatuwid, ang Five Elements Beast ay labis na pinahirapan sa sandaling ito. Kahit papahirapan siya ngayon ng siyam na maninisid ng perlas, hindi siya maglalakas loob na lumaban. Ngayon ay maaari na lamang niyang ipagdasal sa kanyang puso na maging maluwag ang mga babaeng ito. Pero,
Pagkatapos ng kwento ni Dower, ang Five Elements Beast ay ganap na desperado, dahil nakita niya na ang mga mukha ng siyam na mga maninisid ng perlas ay ganap na itim na kaldero, at ang mga mata na tinitigan niya ay lalong naging hindi pala kaibigan. Bagamat ang siyam na babaeng nagsisisid ng perlas ay hindi katugma sa limang elementong hari sa mga tuntunin ng kanilang paglilinang, maglalakas loob ba ang limang elementong hayop na lumaban? Siyempre hindi. Kung siya ay maglakas loob na lumaban, maaari siyang parusahan ng pinakamatinding parusa ng kanyang amo na si Yang Yio. Sinabi ng nangungunang babaeng nagsisisid ng perlas sa malalim na boses, napakatapang mo. Ngunit ngayon ay kinulam mo si Dower upang kainin ang espiritual na mga Mailekoton. Kumain ka ng 35 mahalagang espiritual na mga Mailekoton mula sa 5 espiritual na puno ng peach. Matapang ka talaga. Alam mo ba na ang mga espiritual na peach na ito ay ginagamit sa paggawa ng espiritual na alak para sa master? Hindi ba't binalaan ka ng master na huwag kumuha ng mga espiritual na peach? Sa pagharap sa akusasyon sa mga mata ng nangungunang dalagang diving ng perlas, ano pa ang masasabi ng Five Elements Beast? Nagsisi siya sa puso niya. Hindi lamang siya binalaan ni Yang Yio, ngunit mahigpit din siyang binalaan na huwag hawakan ang mga bagay sa espasyo ng Chenkun Pot. Ngayon ay naunawaan na ng Five Elements Beast na ang babala ni Yang Yio ay maaaring tumukoy sa mga spiritual peach, iyon ay ang siyam na babaeng nagsisisid ng perlas. Ibinaba ng Five Elements Beast ang malaking ulo nito at bamulong, mga diwata, ako. Ito ang aking unang pagkakasala, at hindi ako pumili ng mga peach. Ito ay kinuha ng panganay na kapatid na si Dower. Bago siya matapos magsalita, naputol siya ng Pearl Diving Girl, na sumigaw, naglakas loob ka pa ring magkwibol ngayon. Bagamat sakam si Dower, imposibleng kainin niya ang lahat ng peach mula sa 5 puno ng sabay-sabay. Sa tingin ko hindi ka nagsisisi. Inutusan kaming magkakapatid na bantayan ang mga puno ng peach at magtimpla ng peach wine para sa Panginoon. Ngayon, nagnakaw ka ng napakalaking peach at talagang guilty ka. Hindi ka pa rin nagsisisi at inilagay ang responsibilidad kay Dower. Walang hiya ka talaga. Mga kapatid, talunin mo ako. Sa susunod na sandali, ang Five Elements Beast ay nasa trahedya. Ang lugar kung saan nakatira ang siyam na maninisid ng perlas ay isang lambak sa Chenk'an-ho. Gumamit si Yang Yio ng mga punong tinak upang ipagtanggol ang pasukan sa lambak. Bagamat ang siyam na maninisid ng perlas ay hindi galing sa paglilinang, ipinanganak sila na may iba't ibang talento sa pagpapanday. Ito ang likas na talento ng kanilang lahi. Bawat isa ay may kanya-kanyang huwad na sandatang mahika sa kanilang mga kamay, lahat ay gawa sa mga baging na tinak. Ang mga tinak na baging mismo ay natatakpan ng mga barb, at mas nakakatakot ang mga ito pagkatapos na gawing mga mahiwagang sandata ng babaeng nagsisisid ng perlas. Sa isang iglap, siyam na mahabang tinak na latigo na natatakpan ng mga barbs ang ginamit upang salakayin ang 5 elementong hayop. Ungol, Ang Five Elements Beast ay umungal sa sakit, ngunit siya ay masyadong nanlumo upang lumaban. Sa isip niya, ang siyam na Pearl Diver ay ang mga mistresses na itinago ng kanyang master na si Yang Yian sa Chenkun Pot Space. Paano siya maglakas loob na lumaban sa kanyang may bahay? Kaya lang nakaya niya ang mga pambubugbog at hindi man lang naglakas loob na magtago. Ang siyam na Pearl Divers ay hinampas ng mabangis ang Five Elements Beast para ilabas ang kanilang galit. Makalipas ang kalahating oras, ang Five Elements Beast ay natakpan ng mga sugat at nakahandusay sa lupa na hindi gumagalaw, nanginginig lang. Itali mo ito at dalhin para makita ang amo. Ang isang bundok ay napakasupol at walang batas. Nagbigay ng utos ang mga nangungunang maninisid ng perlas, at ang Five Elements Beast ay tinalian ng mga tinak na baging. Pagkatapos ay hinayla ito pababa ng bundok ng mga maninisid ng perlas, at ang Five Elements Beast ay nakakagawa lamang ng ingay ng dalamhati. Para naman kay Dower, nang mapanood niya ang Five Elements Beast na kinakaladkad ng mga Pearl Diver na may mga tinak na baging, itinaas niya ang kanyang maliliit na paa at kumaway sa Five Elements Beast, na nagpakita ng hindi nakakapinsalang ngiti. Sa sandaling ito, bumagsak ang mga luha ng Five Elements Beast. Nangako siyang layuan ang itim na tiyan na si Dower sa hinaharap. She was such a jerk to me. Akala ko niloko niya si Dower. Matapos kainin ang espiritual na peach ayon sa gusto niya, ang Five Elements Beast ay kampante. Si Dower ay talagang madaling lokohin. Ngayon alam na ng Five Elements Beast na ang pinakatangang tao sa mundo ay si Dower, ang pinakaitim ang tiyan. Hindi naman sa incompetent ako, si Dower ang tuso. Sa isip ng siyam na babaeng nagsisisid sa perlas, kahit na mali si Dower, matatalo sila ng nakakaawa at inosenteng mga mata ni Dower, at isisisi ang lahat sa malaking tao ng Five Elements Beast. Kung hindi siya mapaparusahan, ang Five Elements Beast ay gagawa muli ng mga krimen sa susunod. Ang siyam sa kanila ay may pananagutan sa pagbabantay sa espiritual na puno ng peach.
Responsibilidad at obligasyon nilang turuan ng leksyon ang Five Elements Beast, kung hindi ay mahihiya sila sa kanilang amo. Kaya ang Five Elements Beast ay tiyak na mapapahamak sa trahedya. Pabayaan na lang ang daya ni Dower sa Five Elements Beast sa Lingtao Mountain, dinidiligan niyang Yiyo ang Water Element Tree sa Spiritual Medicine Garden sa paanan ng bundok. Natural na kailangan niyang magtanim at magdilig ng gayong espiritual na puno. Binigyan niya ang Five Elements Beast at Luyanji ng tig-isang patak ng Evolved Water of Life. Ngayon ay mayroon na lamang isang patak na natitira, na sapat na upang diligan ang puno ng elementong tubig. Matapos ang isang patak ng tubig ng buhay ay nadiligan sa puno ng elementong tubig, sa susunod na sandali ay sumambulat ang puno ng elementong tubig sa isang nakasisilaw na liwanag. Lumaki ito ng bilog sa bilis na nakikita ng hubad na mata, at pagkatapos ay tumubo ang siyam na mga putot ng bulaklak na may malabong gininto ang halo. At pagkatapos ay namulaklak at nagbunga. Eksaktong siyam na water element fairy fruits ang lumitaw. Nang sila ay lumaki sa isang tiyak na punto, ang halo ay nawala, at ang siyam na water element fairy fruit ay naging dilaw na dilaw. Alam niyang Yiyo na magtatagal bago sila maging matured, ngunit nasiyahan na siya. Sa pagkakaroon ng tubig ng buhay, hindi siya magkukulang ng water element fairy fruits sa hinaharap. Bagamat ang tubig ng buhay ay 3 patak na lamang ngayon, automatiko itong lalago sa pagitan pagkatapos itong maubos. Pagkatapos tingnan, tumanggo siya ng may kasiyahan, at pagkatapos ay pumunta siya sa isang sulok ng Spiritual Medicine Garden at kinuha ang Supreme Alchemy Furnace para maghanda para sa alchemy. Kabanata 12:14, Hanyuan Bezuan Peel. Sa pagkakataong ito, kailangan niyang pinuhin ang isang high-grade at superior elixir. Siya ay orihinal na nagplano upang makahanap ng isang espiritual na gamot na may hindi bababa sa 30,000 taon ng mga sangkap bilang pangunahing sangkap, ngunit siya ay pinilit sa isang patay na dulo ng unggoy buwaya hayop at walang oras upang hanapin ito. Ngunit naisip niya na hindi ito problema. Anyway, ang pangunahing layunin ay upang pinuhin ang elixir upang mapabuti ang kanyang paglilinang. Pagkatapos magsaliksik sa kanyang isipan, nakakita siya ng angkop na elixir recipe Hanyuan Bezuan Peel. Ang Reg Along elixir ay pangunahing binubuo ng daan-daang mga espiritual na gamot, na isang hodgepodge, ngunit hindi ito kailangang dominado ng mga bato ng baboy. Ang alinman sa mga ito ay maaaring maging pangunahing gamot. Ang pangunahing punto ay ang espiritual na gamot na may sapat na espiritual na enerhiya ay sapat na. Ngayon ay iniisip niyang dalisean ang elixir na may 5 water spirit fruit sa kanyang kamay, ang 9 na spiritual peach sa mother tree ng spiritual peach, ang tinak na prutas at ang iba't ibang espiritual na gamot sa spiritual medicine garden. Dapat sapat na. Ang katangian ng Hanyuan Bezuan Peel ay compatibility. Ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng kakanyahan ng daan-daang mga espiritual na gamot ay hindi sumasalungat, at sa wakas ay nagsasama-sama sa isang tableta, na napakalakas sa mga tuntunin ng kapangyarihan. Bukod dito, handa siyang Yiyan na gumastos ng maraming pera sa oras na ito, at ang halaga ng gamot ay napakalaki upang pinuhin ang elixir. 5 water spirit fruits at 9 na mother tree spiritual peach ay sapat na bilang batayan. Kapag pinipino ang elixir sa Qiankun pot, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito tulad ng sa labas ng mundo, at hindi mo kailangang mag-set up ng mga paghihigpit. Inilabas niya ang Supreme Alchemy Furnace at gumalaw ang kanyang isip. 9 na Mother Tree Spiritual Peach ang lumipad mula sa Lingtao Mountain at pumasok sa Alchemy Furnace. 5 Water Fairy Fruits at 9 na bungang tinak ang nahukay din. Ang mga espiritual na halamang gamot sa hardin ng espiritual na gamot ay kinokontrol ng kanyang isip at dinala sa kanyang tabi. Bilang karagdagan, ang mga naipon na espiritual na halamang gamot ay nasa mataas na antas at lahat ay inilagay sa paligid niya. Siyang Yiyo, na pamilyar sa proseso, ay pumasok sa alchemy state at nagsimulang pinuhin ang mga espiritual na halamang gamot sa alchemy furnace ng paisa-isa. Nang itali ng 9 na babaeng may perlas na sumisid ang 5 elementong hayop at matagpuan siyang Yiyo, nakita nila siyang Yiyo na dinadalisay ang elixir sa spiritual medicine garden mula sa malayo, at hindi nang ahas na lumapit para abalahin siya, naghihintay sa tabi. Ito ay isang mahirap na oras para sa 5 elementong hayop, na tinalian ng mga tinak na baging. Bagaman hindi ito malaking bagay para sa kanya, ang mga barbs ay napakasakit at hindi komportable, ngunit wala siyang magagawa. Pinahirapan siya ng ilang babae, at wala na talaga siyang choice. Siya, maaari lamang maghintay na matapos niyang Yiyo ang pagpino ng elixir mula sa malayo. Sa kanyang puso, nakita ng 5 Elements Beast na pagkatapos na linisin niyang Yiyan ang elixir, ang 9 na babaeng diving ng perlas ay hindi lumapit upang abalahin siya, sa halip ay pinaalis siya. Kailangan niyang harapin ang parusa niyang Yiyan, na mas nakakatakot. Lumipas ang oras araw-araw. Siyang Yiyan ay lubusang nalubog sa mundo ng alchemy. Pagkalipas ng 3 buwan, sa wakas ay natapos niyang Yiyan ang alchemy.
Sa kabutihang palad, sa maliit na mundo ng Tiankunpot, walang peel disaster. Matapos buksan ang alchemy furnace, 12 gininto ang tabletas ang lumipad palabas sa alchemy furnace. Ikanaway ni Yang Yian ang kanyang kamay at inipon ang lahat sa bote ng tableta. Kumuha siya ng isa at ngumiti. Ang buong katawan ay naglabas ng gininto ang halo, na may natural na nabuong mga pattern ng elixir dito. Mukhang maganda. Ang halimuyak ng elixir ay nagmula sa malayo, at ang espiritual na enerhiya ay napakayaman. Mararamdaman mo ang masiglang espiritual na kapangyarihan sa elixir kapag hawak mo ito sa iyong kamay. Walang espesyal na pagpapakilala sa Hanyuan Bezuan Peel. Ito ay isang recipe para sa 100 uri ng elixir. Ang elixir na pinino ng alchemist ay ganap na nakasalalay sa espiritual na gamot na nakonfigure, at ang pagsasaayos ng espiritual na gamot ay nakasalalay sa alchemist mismo. Ginamit ni Yang Yiu ang Mother Tree Spirit Escape, Water Spirit Fruit, at Thorn Fruit para ilagay ang pundasyon. Puno din siya ng expectations. Gaano kalaki ang epekto nito pagkatapos itong inumin? Gayunpaman, ito ay isang tableta na pinagsama ang parehong tunay na enerhiya at kaluluwa, at ito ay napakahalaga. Naniniwala siya na hindi dapat maging mahirap na masira ang isang maliit na kaharian sa pamamagitan ng pag-inom ng isang tableta. Kung hindi sapat ang isang tableta, maaari siyang uminom ng 2 tableta. 3 tableta ay palaging gagamitin upang mapabuti ng isang beses. Bukod pa rito, ang Hanyuan Bezuan Peel ay isang tableta na pinagsama ang parehong espiritual na enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa. Maaaring kunin ito ng maraming beses. Ang lahat ay nakasalalay sa epekto. Ang pagpino ng 12 tabletas ay higit pa sa inaasahan. Binalak niyang ibahagi ang 3 tabletas kay Luyanji, sa 5 Elements Beast, at Daor. Sa paglalakbay na ito sa Taihuang, maaaring gumanap ng malaking papel ang sinuman sa mga miyembro ng kanilang koponan. Siya mismo ay hindi sasabihin na ang 5 Elements Beast ay isang bundok para sa paglalakbay, at hindi ito mahina sa mga tuntunin ng lakas at ang pangunahing puwersa. Ang pagtatanim ng laso ni Luyanji ay maaaring makatulong upang maalis ang Qi, at umasa din si Yang Yiu sa kanya upang makamit ang dakilang kaperpekto ng Evil Poison Body. Hindi alam ng kabilang partido kung kailan lilito sina Yuan Chenhuan at Feng Yinyang. Si Daor ay mas mahalaga. Bagamat hindi gaanong makakatulong si Daor sa labanan, si Daor ay dugo ng lumilipad na Diyos na si Dao. Isa rin itong hindi kapani-paniwalang espiritual na hayop ng langit at lupa. Ang pinakadakilang tungkulin nito ay ang paghahanap ng mga kayamanan. Malaki ang papel ni Daor sa Taihuang. Sa makatuwid, kailangan ng lahat na pagbutihin ang kanilang lakas. Ayaw niyang makulong sa espasyo ng Tiankunpot at hindi makalabas. Kapag nalampasan ng lahat ang paglilinang at umabot sa mas mataas na antas, lalaban sila kahit papaano at hindi hahabulin ng ilang halimaw. Sobrang nakakadepress. Matapos iligpit ang elixir, lumingon si Yang Yiu at nakita ang siyam na babaeng divang na may perlas na papalapit. Nang muli siyang tumingin, nakita niyang kinakaladkad nila ang 5 elementong hayop sa likuran nila, at ang 5 elementong hayop ay mukhang napakamiserable na may mga pasa sa buong katawan. Gayunpaman, nalaman din ni Yang Yiu na ang 5 elementong hayop ay mga pinsala lamang sa balat. Nagulat siya saglit, ngunit walang pakialam si Yang Yiu. Nang makita niya ang siyam na babaeng nagsisisid sa perlas, medyo naunawaan ni Yang Yiu. Dapat may kaugnayan ito kay Ling Tao. Sa oras na ito, siyam na maninisid ng perlas ang lumapit at sabay-sabay na yumuko kay Yang Yiu, na mahinang nagsabi, "Kumusta, guro? Hindi mo kailangang maging magalang, ano ang iyong ginagawa?" Tiningnan ni Yang Yiu ang nahihiyang hitsura ng 5 Elements Beast at nakangiting nagtanong. Ganito si Master. Ang 5 elemento ng hayop ay kinulam si Daor. Ninakaw nilang dalawa ang mga espiritual na peach mula sa 5 puno at nahuli namin. Isinalaysay ng nangungunang Pearl Diver ang buong kwento sa ilang salita, at hiniling kay Yang Yiu na parusahan ng mahigpit ang 5 Elements Beast. Hindi napigilan ni Yang Yiu na matawa nang marinig niya na ang 5 Elements Beast ang nangungulam kay Daor. Alam niya ang nangyayari. Hindi siya kailanman maniniwala na ang 5 Elements Beast ay maaaring makulam si Daor. Kahit na si Daor ay laging mukhang hindi nakakapinsala, siya ay talagang isang tuso at tusong magnanakaw. Alam niyang hindi dapat maakit ng IQ ng 5 Elements Beast si Daor. Dapat mong malaman na si Daor ay lumaki sa kanya. Noong siya ay nasa Cloud Gate sa Earth, sinusundan niya ang kanyang pinakamatandang disipulo na si Dugu Hui at iba pang mga disipulo ng Cloud Gate araw-araw. Paano siya maloloko ng 5 Elements Beast? Ang siyam na maninisid ng perlas ay gumagamit ng espiritual na mga maylakotan upang gumawa ng alak ayon sa kanyang mga tagubilin, at sila rin ang may pananagutan sa pag-aalaga sa mga espiritual na puno ng peach. Natural, hindi sila sanay sa mga aksyon ng 5 Elements Beast. Ngumiti si Yang Yian at pinayapa ang siyam na maninisid ng perlas bago pabayaan ang 5 Elements Beast. Pagkatapos,
Umalis ang siyam na pearl diver, tumingin si Yang Yian sa nahihiyang Five Elements Beast na may ngiti, na nagpatayo ng buhok ng Five Elements Beast. Sumigaw ito, Guro, Guro, nagkamali ako. Mangyaring iligtas ang aking buhay. Hindi naman talaga sinasadya ni Yang Yian na sisihin ang Five Elements Beast. Napakaraming mga espiritual na gamot, at iyon ang dahilan kung bakit pumayag siya kay Dower na kainin ang mga ito ng kusa at hayaan ang mga maninisid ng perlas na gumawa ng alak. Ang pagkawala ng 5 espiritual na puno ng peach ay wala. Hanggat hindi ito ang espiritual na may lakotan ng nawawalang puno ng ina, ang espiritual na may lakotan ng batang puno ay hindi gaanong pakinabang sa kanya ngayon. Natawa siya sa kalunos-lunos na anyo ng marangal na Five Elements Beast na binugbog ng siyam na pearl divers, at lalo pang natawa sa Five Elements Beast na niloloko ni Dower. Sino ang nakakaalam na inakala ng Five Elements Beast na siya ay parurusahan at natatakot? Okay lang kung hindi sapat. Ang ganitong paraan ng pambubugbog ay maaari ding ituring na isang babala sa Five Elements Beast. Pero tumigil siya doon. Kung tutuusin, malaki ang naiambag ng Five Elements Beast mula nang sundan siya, at naging pangunahing puwersa sa bawat laban, kaya walang kabuluhan ang pagkain ng ilang espiritual na peach. Hindi ito sasabihin ni Yang Yian ng malakas, at huminga ng malamig, talagang karapat-dapat ka. Master, alam kong nagkamali ako. Hindi na ako mangangahas na kumain muli ng espiritual na mga may lakotan. Maawa ka sa akin. Ang Five Elements Beast ay binugbog ng siyam na pearl diver, ngunit natakot siya na parusahan siya ni Yang Yian. Okay, ito ay isang leksyon. Tandaan na maging isang disenteng tao, hindi isang demonyo sa hinaharap. Ayon sa pagkakaintindi ko kay Dower, wala kang IQ para akitin si Dower. Dapat ay niloko ka ni Dower sa pagkakataong ito, tama ba? Nakangiting tanong ni Yang Yian. Nang marinig ito, lumuha ang mga mata ng Five Elements Beast, at pakiramdam nila ay nakahanap sila ng soulmate. Tuwang-tuwang sabi nila, matalino si Master. Ako ay niloko ni Dower. Gusto kong lumabas si Dower at kumain ng ilang peach, ngunit pumili si Dower ng mga peach mula sa 5 puno ng sabay-sabay. Sa huli, nang dumating ang huling siyam na mistresses, Dower. Well, niloko pa rin ako ni Dower. Napakasama niya. Ahem. Umubo si Yang Yiu nang marinig niya na ang Five Elements Beast ay napagkamala na ang siyam na pearl diver ang may bahay. Huminto siya at sinabing, okay, let's put this matter behind us. Ang gusto kong sabihin sa iyo ay kung gusto mong kumain ng mga espiritual na peach sa hinaharap, pumunta at kainin ang mga ito ng hayagan. Bilang karagdagan sa siyam na espiritual na mga may lakotan mula sa puno ng ina, bibigyan ka ng isa mula sa puno ng bata. Sasabihin ko sa perlas. Mga maninisid. Ngayon ay pag-usapan natin ang negosyo. Pino ko ang Hanyuan Bezuan Peel. Kaming 4 na tao ay may tig-3. Ang kailangan lang ay magsanay ng gusto para makalusot. Hindi tayo laging makulong sa Chenkun Pot Space. Kailangan pa nating lumabas. Ito ay sa iyo. Ipadala ang isa pang bote kay Yanji. Magsanay ng mabuti. Ang araw na lumabas ka sa pag-iisa ay magiging kamatayan ng mga unggoy at mga buwaya. Habang nagsasalita siya, naglabas si Yang Yiu ng 2 bote ng Hanyuan Bezuan Peel at ibinigay ito sa Five Elements Beast. Ang Five Elements Beast ay labis na nagpasalamat sa kanya at hinanap si Lu Yanji. Kabanata 12:15, Immortality Supreme Seal. Si Yang Yian ay nagkaroon ng ideya at nagpadala ng isang bote ng elixir ng direkta kay Dower na natutulog sa espiritual na puno ng peach. Mahigpit din niyang binalaan si Dower na magsanay ng mabuti pagkatapos kumuha ng elixir, at pumunta sa treasure hunting sa Taihuang pagkatapos lumabas. Dahil dito ay nagningning ang mga mata ni Dower at tumango ng paulit-ulit. Pagkatapos ng lahat, inilabas ni Yang Yian ang kanyang espiritual na kamalayan upang tumingin sa labas. Nang sumunod na sandali, nanginginig si Yang Yian. Nakita niyang lahat ng 8 ape crocodile beast ay naruroon sa paligid ng bahura sa labas, lalo na ang silver white ape crocodile king, na nandoon din, tamad na nakahiga hindi kalayuan sa kuweba. Tila ang masasamang hayop na ito ay ipagtatanggol ito hanggang sa kamatayan. Hindi nakita ni Yang Yian ang Stone Spirit Boy, at hindi niya alam kung paano siya. Dahil lumitaw ang silver white ape crocodile king, hindi niya nakita ang Stone Spirit, kaya medyo nag-aalala siya. Pagkatapos ng lahat, ang espiritong bato ay ang kanyang tagapagligtas, o batong negel iligtas buhay. Nang makitang ang mga ape crocodile beast ay nasa dojo at handang ipagtanggol ito hanggang sa kamatayan, mamantong hininga din si Yang Yian at binawi ang kanyang espiritual na kamalayan at naghanda na magsanay. Alam niya na sa sandaling ito ay mayroon lamang siyang isang paraan upang pumunta, na ang pagsasanay at pagbutihin ang kanyang paglilinang. Pagkatapos lamang na bumuti ang kanyang paglilinang at lakas ay nalalabanan niya ang kanyang paraan. Kung hindi, malamang na makulong siya ng mga hayop na unggoy na ito. Matapos maupo si Yang Yiu na naka-cross-legged, ininom niya ang unang Hanyuan Bezuan Peel.
Ang malaking espiritual na enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa ay parehong sumabog sa kanyang katawan, na nagparamdam sa kanya na busog. Ang epekto ng tableta ay hindi inaasahang maganda. Inactivate niya ang Shankun Zhaohuagang upang simulan ang sirkulasyon ng kalangitan, at ang Taiyin at araw sa Liang Yizifo ay nagsimula ring mag-isa na umikot. Ang malaki at mayamang espiritual na enerhiya ay nagsimulang mapino sa ilalim ng paghihimok ng pamamaraan, na tumatakbo sa mga meridian ng katawan, at sa wakas ay bumalik sa Liang Yizifo at pumasok sa dalawang pangunahing bituin sa buhay. Boss! Matapos masipsip ng dalawang bituin sa buhay ang kapangyarihan ng tableta, nagningning sila ng maliwanag. Lumitaw ang Donghuang Bell on the Sun Star. Ang madilim na Nether City Gate sa Moon Star ay lumitaw. Pareho silang may mga rune na kumikislap, at ang mga anino ng Donghuang Bell at ang Nether City Gate ay lumitaw din sa labas ng katawan ni Yang Yio. Si Yang Yian ay pumasok sa isang malalim na estado ng paglilinang. Ang epekto ng Hanyuan Beizhuan Pil ay mas mahusay kaysa sa inaasahan niya. Kung ito man ay ang kapangyarihan ng tunay na chi o ang kaluluwa, ito ay tumataas. Ang kapangyarihan ng kaluluwa na nakapaloob sa tableta ay pumasok sa kaluluwa sa pamamagitan ng rebulto. Bagaman si Yang Yian ay walang dalawang kaluluwa, maaari lamang niyang ituring ang Donghuang Bell at ang Gate of Yudo bilang mga direktang estatwa sa ngayon. Ang papel na ginampanan nila ay pareho sa rebulto. Walang oras sa paglilinang. Ang oras ay minsan ang pinakamaliit na halaga para sa mga magsasaka na may mas mataas na paglilinang. Nagpractice si Yang Yian ng 3 buwan nang hindi nalalaman. Isang araw pagkatapos ng 3 buwan, ganap niyang hinigup at pinino ang nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Hanyuan Beizhuan Pil. Biglang may umalangaw mula sa kanyang katawan. Matapos pinuhin ng isang Hanyuan Beizhuan Pil, nakapasok siya sa huling yugto ng Fusion Realm. Gayunpaman, hindi pa rin tumigil si Yang Yian at nagpatuloy sa pag-inom ng pangalawang Hanyuan Beizhuan Pil, dahil alam niyang hindi sapat ang huling yugto ng Fusion Realm para talunin ang Ape Crocodile Beast sa labas, lalo na ang Silver White Ape Crocodile King. Kaya nagpatuloy siya sa pag-inom ng mga pills. Kinailangan siya ng kalahating taon para makuha at pinuhin ang pangalawang Hanyuan Beizhuan Pil. Kapag naabot niya ang huling yugto ng paglilinang, ito ay lalong magiging mahirap. Ang pangalawang Hanyuan Beizhuan Pil ay hindi nakalusot sa unang antas ayon sa gusto niya, ngunit naapektuhan din ito ang huling yugto ng Fusion Realm. Ininom ni Yang Yian ang ikatlong Hanyuan Beizhuan Pil. Pagkaraan ng isa pang taon, pinino at hinigup niya ang ikatlong Hanyuan Beizhuan Pil, at sa wakas, nakalusot si Yang Yian. Nagkaroon ng dagandong sa kanyang katawan, at ang kanyang paglilinang ay sumisira sa mahusay na kasakdalan ng Fusion Realm. Ang 3 Pildores ay nagbigay daan sa kanya na makalusot sa 2 maliliit na kaharian, na nagpasaya kay Yang Yian sa nakapagpapagaling na kapangyarihan ng Hanyuan Beizhuan Pil. Naisip niya na kung may sapat na espiritual na mga gamot na 10,000 taong gulang, at pagkatapos ay pinino niya ang Hanyuan Beizhuan Pil, ito ay makakasuporta sa ganap na tagumpay ng mga magsasaka sa panahon ng kalamidad. Naramdaman ang malakas na totoong chi sa kanyang katawan at ang makapangyarihang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, nagpigil si Yang Yian at nagpakawala ng mahabang dagandong, bumubulong sa kanyang sarili, sa wakas, mayroon akong kapangyarihan na protektahan ang aking sarili. Ngayon ay nahaharap ako sa 8 Ape Crocodile Beast, at may kumpiyansa akong labanan sila. Sa kasamaang palad, ang ganitong uri ng kapangyarihan ay hindi pa rin sapat para sa Silver White Ape Crocodile King. Matapos mamulong si Yang Yian, mapait pa rin siyang ngumiti sa kanyang puso, wala pa akong pagkakataong manalo. Hindi pa rin sapat ang lakas ko. Kailangan kong ipagpatuloy ang pagsusumikap, kung hindi, aabuso lang ako ng Haring Unggoy. Ayoko ng ganitong pakiramdam. Ang gusto ko ay patayin siya. Matapos maabot ang mahusay na pagiging perpekto ng Fusion Realm sa larangan ng cultivation, alam ni Yang Yian na hindi siya makakagawa ng anumang pagunlad. Ang susunod na dakilang kaharian ay ang panahon ng kapigatian. Ito ay isang malaking watershed sa paglilinang, at ito ang hangganan ng malaking makalangit na kapigatian. Hindi ito masisira sa pamamagitan lamang ng pagsipsip ng espiritual na enerhiya ng langit at lupa upang pinuhin ang mga elixir, at iba pa. Ang kasalukuyang paglilinang ay umabot na sa limitasyon. Upang malampasan ang panahon ng kapigatian, kailangan mong magkaroon ng pangunawa sa kaharian, hindi lamang sapat na espiritual na enerhiya. Higit pa rito, ang espiritual na enerhiya pagkatapos malagpasan ang panahon ng kapigatian ay magiging napakalaki na hindi niya maisip ito. Kahit na uminom siya ng 12 Hanyuan Beizhuan Pils, wala itong silbi. Ang kaharian na ito ay higit pa tungkol sa pangunawa sa kaharian. Kahit ngayon, pilit niyang iniinom ang mga table tasks upang makapasok sa great perfection of the Fusion Realm, at ang kanyang perception sa realm ay nahuli na. Kung walang matatag na pangunawa sa kaharian, hindi niya magagawa ang kapangyarihan ng iba't ibang mahiwagang kapangyarihan, at hindi sapat na maunawaan ang mahiwagang kapangyarihan.
Kaya't agad na sinimulan ni Yang Yiyo na patatagin ang kaharian at unawain ang pananaw sa kaharian ng dakilang kaperpekto ng Fusion Realm. Pagkatapos nito, mauunawaan niya ang dalawang pangunahing mahiwagang kapangyarihan. Ang una ay ang pag-unawa sa ikalawang galaw ng mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes na iniwan ng matanda. Hanggang ngayon, ang Lotus Root clone ay hindi nagbigay ng anumang impormasyon na nangangahulugan na walang pag-unlad sa pangalawang hakbang. Ngayong naabot na niya ang Great Perfection ng Fusion Realm, naiintindihan na niya ang pangalawang galaw ng mahiwagang kapangyarihan. Ang pangalawa ay ang Black Lotus Sword Technique. Pagkatapos niyang i-evolve ang Black Lotus Sword Technique sa isang sword at 4 na Black Lotuses, wala nang pag-unlad. Marami pa ring puwang para sa Black Lotus Sword Technique na sumulong. Ayon sa nakaraang ebolusyon ni Yang Yiyo, ang Black Lotus Sword Technique ay maaaring mag-evolve sa mas maraming Black Lotus Sword Chi. Ang yugtong ito ay simula pa lamang. Mayroon pa ring 4 hanggang 8 pagsulong sa ibang pagkakataon, ngunit wala siyang ideya, kaya hihingi siya ng payo sa Black Lotus Spirit. Anyway, ang Black Lotus Sword Technique ay ipinasa sa kanya ng Black Lotus Spirit, at walang nakakaalam ng Black Lotus Sword Technique kaysa sa Black Lotus Spirit. Hanggat nalilinang ang dalawang mahiwagang kapangyarihang ito, magagawang labanan ni Yang Yiyo ang Ape Crocodile Beast, at labanan pa ang Silver White Ape Crocodile King. Si Yang Yiyo ay isang tao na ginagawa ang kanyang sinasabi, at wala siyang ibang pagpipilian kundi ang intindihin ng mga mahiwagang kapangyarihan, dahil alam niya na ang kasalukuyang antas ng paglilinang ng Great Perfection ng Fusion Realm lamang ay hindi sapat para harapin ang Ape Crocodile Beast. Agad na gumalaw ang kanyang isip at pumasok ang kanyang kamalayan sa Black Lotus Space. Walang lugar na katulad ng Black Lotus Space na makakaintindi ng mga supernatural na kapangyarihan. Dito, magkakaroon siya ng 1,000 beses na mas maraming oras kaysa sa labas ng mundo, sapat na para maunawaan niya ang pangalawang supernatural na kapangyarihan ng The 12 Supremes. Ang ikalawang galaw ng The 12 Supremes na lumitaw sa kanyang isipan ay ang Supreme of Immortality. Hindi pa napanood ni Yang Yiyan ang pangalawang galaw ng supernatural na marka ng kapangyarihan, dahil alam niyang walang silbi ang pagmasdan ito, at ang antas ng kanyang paglilinang ay masyadong mababa noon, at hindi niya ito maabot. Nang tingnan niya ito ngayon, alam niya na ang pangalawang hakbang ay tinatawag na Immortality Seal. Sa isip niya, naalala niya ang sinabi ng matanda tungkol sa maalamat na nakatatandang kapatid. Naalala ko ang sinabi ng matanda o ang Fengdian God Dog na si Fengdian Yelang ay nagsabi na ang sekta na itinatag ng Senior Brother ay tinatawag na Temple of Immortality. Ngayon alam ko na ang Immortality Seal ay isa lamang sa mga supernatural na kapangyarihan na nilikha ng matandang lalaki sa The 12 Supremes. Nadagdagan ang paghanga ni Yang Yiyan sa matanda sa kanyang puso. Noong nakaraan, hindi sineseryoso ni Yang Yiyan ang pagmamayabang ng matanda, palaging nararamdaman na siya ay nagyayabang. Ngunit nang magsimula siyang magsanay ng mahiwagang kapangyarihan ng The 12 Supremes, dahan-daang napagtanto ni Yang Yiyan na ang matandang lalaki na maaaring lumikha ng mahiwagang kapangyarihan ng The 12 Supremes, ay talagang isang hindi pangkaraniwang tao. Ang pangalawang hakbang ay tinatawag na Supreme of Immortality, na mayroon ding 3 pangunahing selyo, katulad ng unang selyo ang selyo ng paghingi ng daan, ang pangalawang selyo ng pagiging daan, at ang ikatlong selyo ng Great Tao. Ang 3 pangunahing mga selyo ay para sa Supremo ng kawalang kamatayan upang magsanay ng Taoismo, at maaari ding maunawaan bilang proseso ng pag-unawa at pakiramdam ng matandang lalaki sa dakilang Tao. Tulad ng unang galaw ng Supremo ng Vajra, ito rin ay ilang daang salita, ngunit ang bawat salita ay malalim at malabo. Gayunpaman, pagkatapos ng unang karanasan, si Yang Yiyan ay hindi naiinip at nagsimulang umunawa ng paunti-unti. Ang kamalayan ay nahuhulog sa walang hangganang espasyo ng itim na lotus, at ang pagmumuni-muni ni Yang Yiyan ay isang prosesong matagal. Hindi ko alam kung gaano nakatagal. Nang bumagsak ang isang makapal na patong ng alikabok sa kanyang katawan, isang araw sa wakas ay iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig, at ang alikabok ay lumipad sa buong kalangitan, ngunit si Yang Yiyan ay nagpakawala ng mahabang dagandong. Umuungol. Ang mahabang dagandong na ito ay napuno ng saya sa pagdadala ng kahihiyan at kahirapan. Naiintindihan niya ang Black Lotus Space para sa kung sino ang nakakaalam kung ilang taon, at sa wakas ay umani ng mga gantimpala. Kabanata 12:16, Pagsabog at instant na pagpatay pagkatapos umalis sa pag-iisa. Ang mahabang dagandong ni Yang Yiyo ay umalangaw sa buong espasyo ng Chen Kun Pot, at 3 figure ang mabilis na nagmula sa 3 direksyon. Squeak, tuwang-tuwa si Daor at lumapit. Guro. Kuya Yang, sa wakas nakalabas ka na sa retreat. Agad na dumating ang 5 Elements Beast at Luyanji. Tumingin si Yang Yiyo kay Luyanji at gulat na sinabi, matagal na akong nag-retreat. Mahigit sa 10 taon na ang nakalipas mula noong pumasok tayo sa Chen Kun Pot Space. Sabi ni Luyanji.
Natigilan din si Yang Yio, matagal na. Wala talaga siyang naramdaman. Pagkatapos ng lahat, sa walang hanggan na kadiliman ng Black Lotus Space, mahirap magkaroon ng pakiramdam ng oras kapag ang kamalayan sa kalawakan ay nahuhulog dito, at ang kanyang isip ay nakatuon lahat sa pag-unawa sa mga mahiwagang kapangyarihan, kaya ang 10 taon ay normal. Pero hindi problema sa kanya ang oras. Sa susunod na sandali, nang tumingin siya kay Luyanji, nagliwanag ang kanyang mga mata at sinabi niya, "Breakthrough." Nang marinig ang mga salita ni Yang Yian, hindi maitago ni Luyanji ang kanyang ngiti at sinabing, "Bueno, lahat ito ay salamat sa elixir ni Brother Yang. Ito ay lampas sa imahinasyon. Sa wakas, nalagpasan ko ang bottleneck na natigil sa halos 100 taon at umabot sa yugto ng paglampas sa kapigatian. Salamat. Ano ang ipinagpapasalamat mo sa akin? Ito ay ang iyong sariling pagsusumikap na ginawa mong masira sa pamamagitan ng. Ang elixir ay isang oiliary lamang. Pagkatapos ng lahat, kapag lumabas ka upang malimpasan ang makalangit na kapigatian, ikaw ay magiging isang tunay na mahusay na magsasaka na lumalampas sa kapigatian. Habang ikaw ay nasa Taihuang, dapat kang magsanay ng mabuti at maglagay ng magandang pundasyon. Kapag lumabas ka, maaari mo ring dagdagan ng pagkakataong malimpasan ang malaking makalangit na kapigatian. Nagsalita si Yang Yian ng pagbati kay Luyanji. Nang makita ang kanyang tagumpay, masaya siya para sa kanya. Ang mahalaga ay napabuti ang antas ng cultivation ni Luyanji, na lubos na nagpapataas ng lakas ng kanilang maliit na koponan. Sa oras na ito, lumapit ang Five Elements Beast at nagsabi, "Guro, nakalusot din ako. Ngayon ako ay maituturing na antas ng paglilinang ng inyong sangkatauhan sa huling yugto ng paglampas sa kapigatian." Hehe. Tumili. Yumuko si Daor sa balikat ni Yang Yian at tumili upang ipakita na nakagawa na rin siya. Tumawa ng malakas si Yang Yian, napakasaya. Bagamat 10 taon na ang lumipas, isang masayang bagay na lahat ay makakalusot sa 10 taon na ito. Okay, buti naman nag-improve na lahat. Dapat na tayong lumabas. Kinaikit ni Yang Yian ang kanyang mga mata habang nagsasalita, at ang kanyang espiritual na kamalayan ay lumabas upang makita ang 8 Ape Crocodile Beast at ang Silver White Ape Crocodile King na nagbabantay pa rin sa labas. Hindi sila kumikibo sa buong 10 taon. Nagmura si Yang Yian sa kanyang puso, ang masasamang hayop na ito ay talagang matigas ang ulo. Ngayon ang paglilinang ni Luyanji ay umabot na sa yugto ng pagtawid sa kapigatian, at maaari na siyang magpatuloy sa susunod na yugto ng malaking tagumpay ng masamang katawan ng lason. Ang 5 elementong hayop ay umabot na sa isang yugto na maihahambing sa huling yugto ng pagtawid sa kapigatian sa isang iglap, at umaban sa 2 maliliit na yugto, na ginawang lihim na natigilan at namangha si Yang Yian sa talento sa paglilinang ng 5 elementong hayop. Akala ko napakahusay para sa 5 elementong hayop na maabot ang gitnang yugto ng pagtawid sa panahon ng kapigatian, ngunit hindi ko inaasahan na pagkatapos ng 3 tableta, ito ay direktang makakarating sa huling yugto ng pagtawid sa kapigatian. Dapat mong malaman na ang pagpapabuti ng pagtawid sa panahon ng kapigatian ay hindi ang estado ng pagsasanib, at ang kahirapan sa pagnanais na mapabuti ay hindi maisip. Hindi ko inaasahan na makakalusot ang 5 elementong hayop mula sa maagang yugto ng pagtawid sa kapigatian hanggang sa huling yugto. Para naman kay Yang Yian mismo, naisip niyang marami na siyang natamo. Pagkatapos nito, maraming tao ang nag-usap at naghanda na lumabas. Sa orihinal, gagamitin ni Yang Yian ang leather armor ng Ape Crocodile Beast para pinuhin ang armor para sa kanyang sarili at kay Luyanji, ngunit ayaw na niyang maghintay pa. Dahil pinigilan ng Ape Crocodile Beast, 10 taon na siyang nagtatago sa Chenkon Pot. Isang kasinungalingan ang sabihing hindi siya nalulumbay. Ngayon ay gusto na lang niyang lumabas at labanan ang mga halimaw na iyon ng 300 round para palabasin ang depresyon sa kanyang puso. Nararamdaman din niya na si Luyanji at ang 5 elementong hayop ay nalulumbay din. So after the discussion, lumabas na sila ngayon. Pagkatapos paglabas, hiniling ni Yang Yian sa 5 elementong hayop at Luyanji na hawakan ang pilak puting unggoy buwaya na hari, hindi para saktan ang malaking halimaw, kundi para pigilan ito, habang siya at si Daor ay pumatay sa 8 ordinaryong hayop na unggoy buwaya. Ngayon may tiwala na siya. Tinanong niya ang 5 elementong hayop at si Luyanji kung sigurado ba silang naglalaman nito. Sumagot ang 5 elementong hayop, sa pagkakataong ito, paghiwalayin ko ang masamang hayop na iyon. Ito ay masyadong F***ing depressed. Puno ng kumpiyansa ang sagot. Implicit na sinabi ni Luyanji, tiyak na hindi ako kasing lakas ng 5 Elements Beast, ngunit gumugol ako ng 5 taon sa pagpino ng ilang lason. Kung gusto ko lang ay contain ng Ape Crocodile King, dapat pwede. Ang galing. Kapag lumabas ka, dapat kang maging maingat hanggat maaari. Tumutok sa nilalaman nito. Huwag harapin ang masamang halimaw na iyon. Pagkatapos kong harapin ang 8 ordinaryong Ape Crocodile Beast, magtutulungan tayong patayin ang malaking halimaw. Okay.
Matapos maging handa si Yang Yian, inilabas niya ang kanyang espiritual na kamalayan upang makita ang sitwasyon sa labas. May 3 ape crocodile beast na 3 metro ang layo mula sa gumuhong maliit na butas, at ang 5 pa ay nakakalat sa paligid ngunit hindi kalayuan. Ang pilak puting unggoy buwayang hari ay nakahiga sa isang bahura 20 metro ang layo. Alam ni Yang Yian na kapag lumabas siya, kailangan niyang patayin ang 3 pinakamalapit na ape crocodile beast sa lalong madaling panahon, at pagkatapos ay direktang haharapin niya ang iba pang 5 ape crocodile beast. Sa parehong oras, kailangan niyang bitawan ang 5 elements beasts, Lu Yanji, at Daor. Pinuntahan ng una ang haring ape crocodile, at tinulungan siya ni Daor na lumaban. Siyempre, hindi lubos na sigurado si Yang Yiu na mapapatay niya kaagad ang man ape crocodile beast. Tiwala lang siya sa mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremo na iniwan ng matanda. Siya. Matagumpay na naunawaan ang ikalawang hakbang ng 12 Supreme, ang Supreme Changsheng, ngunit hindi pa niya ito inilagay sa aktwal na labanan, kaya hindi niya alam kung anong antas ng kapangyarihan ang maaabot nito. Gayunpaman, naunawaan din ni Yang Yiu ang Black Lotus Sword Art, at binago ang Black Lotus Sword Formation sa yugto ng 4 transformations at 8, kaya ang kapangyarihan nito ay natural na naiiba sa dati. Tutal ay may tiwala siya, pagkatapos ng lahat, nakalaban na niya ang man-ape crocodile beast noon, at kaya niyang hatulan ang lakas ng 2 mahiwagang kapangyarihan laban sa man-ape crocodile beast. Ang espiritual na kamalayan na inilabas sa pamamagitan ng Black Lotus Space ay maaaring tawaging mataas na antas na espiritual na kamalayan. Ang ape crocodile beast sa labas ay hindi napansin ang kanyang espiritual na kamalayan at pagmamasid. Ang Chen Kunpot ay nakabaon pa rin sa mga durog na bato sa loob ng 10 taon nang hindi natuklasan ng ape crocodile beast. Gumalaw ang puso ni Yang Yiu, hawak ang Dragon Slayer sword at ibinaling ang kanyang isip upang makaalis sa espasyo ng Chen Kunpot. Boom! Ang mga durog na bato ay gumawa ng putok at ang bato na nakadiin sa Chen Kunpot ay inalag ni Yang Yiu. Sa sandaling ito, ang Silver White Ape Crocodile King ay biglang nagmulat ng kanyang mga mata at umungal. Ang 8 ape crocodile beast na orihinal na nakahiga sa lugar ay umungal din. Wow! Hindi mabagal ang reaksyon, ngunit mas mabilis si Yang Yiu. Nang galawin niya ang kanyang isip, lumitaw ang 5 elements beast, Lu Yanji, at Daor. Ang 5 elements beast at si Lu Yanji ay dumiretso sa Silver White Ape Crocodile King. Sa sandaling lumabas si Yang Yiu, ginamit niya ang Black Lotus Sword technique sa 3 ape crocodile beast na pinakamalapit sa kanya. Black Lotus Sword, Black Lotus 8 Desolations, pinutol. Ang madilim na liwanag sa Dragon Slaying Sword ni Yang Yian ay lumiwanag ng maliwanag, at ang 8 sword chi ay lumitaw sa isang iglap, lahat ay nakaharap sa 3 ulo na ape crocodile beast na nakariyak na at sumugod dito. Ang paglipat na ito ng Black Lotus 8 Desolations ay isang evolved na bersyon ng Black Lotus Sword Formation. Matapos ang hindi mabilang na mga taon sa Black Lotus Space, natural na hindi niya nakalimutang humingi ng payo sa Black Lotus Spirit tungkol sa pagsasanay ng Black Lotus Sword Technique pagkatapos maunawaan ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes. Ang Black Lotus 8 Desolations ngayon ay resulta ng pagsasanay, na umunlad batay sa 4 na itim na lotus sa Black Lotus Sword Formation. Sa una, naisip niya na 8 itim na lotus ang lilito kapag naputol ang isang espada. Ngunit pagkatapos ng gabay ng Black Lotus Spirit, napagtanto niya na ang kanyang pagsasanay ay medyo mahirap. Ayon sa Black Lotus Spirit, tiwala siya na tama ang direksyon ng pagkakabuo ng espada na naintindihan niya, at maaari niyang ipagpatuloy ang paghihinuha sa Black Lotus Sword Chi ng walang hanggan. Halimbawa, ang isa ay nagiging 2, ang 2 ay naging 4, ang 4 ay naging 8. Sa cycle na ito, ang kapangyarihan ay magiging mas malaki at mas malaki. Pero may problema. Pagkatapos ng pagkita ng Kaiban, ang itim na lotus ay mas angkop para sa pag-atake ng grupo, na may parehong mga pakinabang at disadvantages. Ang kalamangan ay kaya nitong harapin ang mga pag-atake ng grupo, ngunit ang kawalan ay hindi ito kasing lakas ng isang pag-atake ng espada, at tiyak na magiging mas mahina ito pagkatapos na may watek ang kapangyarihan. Pagkatapos ng pagtuturo ng Black Lotus Spirit, ang kasalukuyang Black Lotus Sword Art ni Yang Yiu ay masasabing mas perpektong pinagsama ang mga pakinabang at disadvantages. Ngayon siya ay mas madaling gamitin pagkatapos gamitin ang Black Lotus Sword Art. Ang isang espada ay maaaring umatake sa isang pangkat ng mga tao, at ilang mga espada ay maaaring pagsamahin sa isa. Ang kapangyarihan ay walang hanggan, at ang enerhiya ng espada ay maaaring mabago sa anumang anyo, hindi lamang limitado sa anyo ng mga itim na bulaklak ng lotus. Nakaharap sa Ape Crocodile Beast, direktang ginamit ni Yang Yiu ang pinakamalakas na pag-atake na kasalukuyang kayang gawin ng Black Lotus Sword Art, ang Black Lotus 8 Desolate Sword. Ang Mikantab na itim na enerhiya ng espada ay bomb alot sa 3 ulo na Ape Crocodile Beast sa isang iglap,
at ang sword energy ay nahulog sa tatlong ulo na ape crocodile beast. Puff puff puff. Sa susunod na sandali ay may mapurol na tunog. Nakita ni Yang Yiyo ang 8 black sword energies na sumabog sa tatlong ulo na ape crocodile beast. Ngunit ang ikinagulat niya ay tila walang anumang pinsalang na idulot ang tatlong unggoy buwaya. Ang tatlong mabangis na ape crocodile beast ay dumiretso pa rin sa kanya at 1 metro ang nasa harapan niya. Nagulat si Yang Yiyan at nagsimulang pagdudahan ang kanyang sariling lakas at ang espiritu ng itim na lotus. Pagkatapos ay isang himala ang nangyari. Wow wow wow! Nagsisigaw sa sakit ang tatlong unggoy na buwaya na sumugod sa kanyang harapan, at tumigil ang kanilang mga katawan. Sa sandaling ito, nagkapira-piraso ang kanilang mga katawan at agad silang namatay. Nang ang masangsang na amoy ng dugo ay tumama kay Yang Yiyan, natauhan siya at tuwang-tuwa, ito. Pinatay ko sila sa 1 segundo. Kabanata 12:17, Pagsanib puwersa para patayin ang hari ng demonyo. Matapos matusok ng espada, sumugod pa rin ang tatlong ulong ape crocodile beast sa 1 metro sa kanyang harapan. Ito ay dahil sa kinahinatnan ng sobrang bilis ng three-headed demon beast, o masasabing masyadong mabilis ang takbo ng kanyang sword energy, napakabilis kaya hindi nag-react ang three-headed demon beast sa simula, kaya sumugod ito sa harapan. Sa pagtingin sa guti-guti na katawan ng tatlong ulo na ape crocodile beast, ngumiti si Yang. Pagkatapos, hinahabol ng mga halimaw na ito at nagtatago sa Chen Kunpot sa loob ng 10 taon, sa wakas ay nagpakawala siya ng galit. Ang Black Lotus Sword Art na pinahusay ng Black Lotus Spirit ay talagang natuto ng marami kay Yang Yiyan. Kasabay nito, naunawaan din ni Yang Yiyan ang isang katotohanan. Gaano man kalakas ang mahiwagang kasanayan, may pagkakaiba sa pagitan ng pagkakaroon ng malapit na master na magtuturo at ng hindi pagkakaroon ng master na gagabay. Si Master Yun Changxi ay palaging nasa free-range state para sa kanyang cultivation, at tinawag niya itong magandang pangalan. Ang pagsasakatuparan sa sarili at paglilinang sa sarili ay kanyang sariling mga bagay, at may higit na potensyal na paglago. Kung hindi nakatulog ang matanda, tiyak na magkakaroon ng magandang argumento si Yang Yiyan sa kanya. Kung tutuusin mula sa kapangyarihan ng espada na pumatay ng tatlong unggoy buwaya na hayop sa 1 segundo, ang pahayag ng matanda ay isang kamalian lamang. Noong nakaraan, siya ay nagsasanay at naiintindihan ng Black Lotus Sword Art ng mag-isa, at walang nagturo sa kanya. Sa oras na iyon, ang Black Lotus Spirit ay hindi pa lumitaw, at binigyan lamang siya ng Black Lotus Sword Art upang magsanay ng mag-isa. At sanay na siyang umasa sa lahat ng bagay, at hindi niya ito sineryoso. Sa huli, idinagdag niya ang practice evolution at deduction ng Black Lotus Sword Art sa formation, at ipinagmamalaki niya ito ng ilang sandali. Ngunit ngayon ay hindi ganoon ang iniisip ni Yang Yiyo. Dahil ang mga katotohanan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita. Ang Black Lotus Sword Art ng Black Lotus 8 Desolation Sword na kakagamit lang niya ay itinuturing na itinuro sa kanya ng Black Lotus Spirit mismo. Pinahusay din ito batay sa pagbuo ng espada at nagturo ng maraming kaalaman sa pagsasanay ng espada. Sa sandaling ito, nagawa niyang pumatay ng tatlong ape crocodile beast sa isang suntok, na nagpaunawa kay Yang Yiyo kung gaano kahalaga ang magkaroon ng master na personal na nagtuturo sa kanya. Isang strike ng Black Lotus 8 Desolation Sword ang pumatay sa tatlong halimaw sa 1 segundo. Isa itong group attack move, at may mas malalakas na sword move pagkatapos pagsamahin ang 8 Desolations. Hayaang isipin ito ni Yang Yiyo at tataas ng husto ang kanyang kumpiyansa. Lubos akong nagpapasalamat sa pagkakaroon ng Black Lotus Spirit, na maaaring gumabay sa akin sa mga kasanayan sa espada. Dati, hindi man lang niya masira ang leather armor ng ape crocodile beast, pero ngayong ginamit na ang Black Lotus Sword skill, para na lang itong pagputol ng tofu gamit ang laser. Napakalamig ng pakiramdam na ito. Wow! Sa oras na ito, ang malakas na dugo ay nag-trigger ng higit na kabangisan ng iba pang mga unggoy buwaya na hayop, o ang galit ng iba pang mga unggoy buwaya na hayop matapos ang kanilang mga kasamahan ay patayin ni Yang Yiyan. Sa isang iglap, sumugod ang 5 pa. Pinaikit ni Yang Yiyan ang kanyang mga mata at malamig na ngumuso, dumating ang masasamang hayop sa tamang oras. Hinabol nila ako na parang asong gala. Ngayon ay oras na para ay settle ang score. Tumili. Sa sandaling ito, tumili si Daoer at iniwan ang balikat ni Yang Yiyan, nagmamadaling pumunta sa mga durog na katawan ng tatlong hayop na unggoy buwaya sa ilalim ng lupa. Si Yang Yiyan ngayon ay may malakas na kumpiyansa na kaya niyang harapin ang natitirang 5 ape crocodile beast, at wala siyang pakialam kay Daoer. Muli niyang itinaas ang Dragon Slaying Sword at naglaslas gamit ang isa pang galaw ng Black Lotus 8 Desolate Sword. Ngunit mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya na talagang nakahukay si Daoer ng isang kumikinang na berdeng butil mula sa bangkay ng hayop na unggoy buwaya, o mas tiyak, mula sa maliliit na kuko sa ulo nito. Isang demonyong kristal na core.
Alam ni Yang Yian na si Daor ay masigasig sa mga likas na kayamanan at hindi hawakan ang anumang bagay na hindi maganda. Ngayon ay nakita niya na ito ay isang demonyong kristal na core. Ang demonyong kristal na core ay ang paglilinang ng isang demonyong hayop, lalo na ang isang mataas na antas ng demonyong hayop na maihahambing sa crossing tribulation stage. Ang demonyong kristal na core sa ulo nito ay higit sa isang antas na mas mataas kaysa sa isang tabletang demonyo. A. Ang Demon Peel ay karaniwang matatagpuan sa mga katawan ng mga demonyong hayop sa ibaba ng antas ng Fusion Realm, at naglalaman lamang ng kapangyarihan ng demonyo. Gayunpaman, ang isang demonyong kristal na core ay matatagpuan lamang sa mga demonyong hayop sa itaas ng Crossing Tribulation Stage, at naglalaman ng dalisay at malaking kapangyarihan ng demonyo at kapangyarihan ng kaluluwa ng demonyo. Napakahalaga nito. Kung mas malakas ang cultivation power ng isang demon beast, mas dalisay ang demon crystal core power sa ulo nito. Isang demonyong kristal core ay maaaring gamitin upang gumawa ng mga table tasks, at maaari ding direktang hinihigop at pino upang madagdagan ang sarili nitong lakas sa paglilinang. Sa iba't ibang mga silid ng komersyo sa mundo ng magsasaka, ang mga demonyong kristal na core ay kulang. Maaari itong ipagpalit sa isang malaking bilang ng mga espiritong bato, at ang halaga nito ay nakasalalay sa antas at lakas ng demonyong hayop. Ang 8 ape crocodile beast na hinarap ni Yang Yian ay halos lahat ay umabot sa antas ng huling yugto ng pagtawid ng kalamidad sa mga tuntunin ng lakas, at ang kanilang mga demonyong kristal na core ay napakahusay. Sa tabi ni Daor, iniligtas ni Yang Yian ang problema sa paglilinis ng larangan ng digmaan. Si Daor ay isang money grubber at isang foodie. Mula sa sandaling ito, ang ikalawang hampas ni Yang Yian ng Black Lotus 8 Desolate Sword ay lumaslas, direktang tinakpan ang 5 ape crocodile beast na sumugod. Pumasok ang liwanag ng espada, dahilan para umungal ang mga hayop na unggoy. Wow 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 wow! Sa isang iglap, ang katawan ng dalawang unggoy na halimaw ay pinutol ng sword energy, at ang natitirang tatlo ay hindi patay, ngunit sila ay malubhang nasugatan. Si Yang Yian ay tumalon sa isang ape crocodile beast at tinadtad ito ng higanteng espada. Boom! Wow! Sa pagiging mapurol, ang unggoy buwaya ay sumigaw, at naputol sa kalahati ng espada ni Yang Yian, ngunit ang kalamangan ng kanyang balingkinitang katawan ay nagpapahintulot pa rin sa unang kalahati ng kanyang buhay na bamuka ang kanyang malaking bibig at kumagat na parang kidlat. Namangha si Yang Yian sa matiyagang buhay ng ape crocodile beast, at tatagtere na sana ito gamit ang kanyang backhand. Ngunit sa sandaling ito, isang gintong liwanag ang kumislap at tumagos sa ulo ng hayop na unggoy buwaya. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang butas ng dugo sa ulo ng ape crocodile beast. Tumili. Wow! Natigilan si Yang Yian habang nakataas ang kanyang espada sa field. Ang umalangaw-ngaw sa kanyang mga tainga ay ang sigaw ni Daor at ang mga hiyawan ng natitirang dalawang hayop na unggoy buwaya. Tinitingnang mabuti, si Daor ang gumawa ng hakbang. Napakabilis ni Daor na naging isang gintong ilaw at lumipad sa field. Ang tatlong ape crocodile beast na hindi patay ay isa-isang tinusok ni Daor sa ulo. Tumili, tili, tili. Sa susunod na sandali, tumili si Daor at nagpakita sa harap ni Yang Yian, na may malalaking bilog na mga mata na nagniningning ng maliwanag, at tatlong berdeng demonyong kristal na core ang lumitaw sa kanyang maliliit na paa. Nakinig si Yang Yian sa matagumpay na mga langit-ngit ni Daor, tumingin sa mga demonyong kristal na core na hawak sa kanyang maliliit na paa, at nabigla siya sa sukdulan. Napangiti siya ng mapait at naunawaan ang supernatural na kapangyarihan. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng pinakamalakas na sword skill ng Black Lotus Sword Art kaya niyang mapatay ang ape crocodile beasts, ngunit si Daor, pinasabog niya talaga ang ulo ng tatlong ape crocodile beast habang nag-shuttleang, at direktang hinukay ang mga demonyong kristal na core ng mga demonyong hayop. Ang bilis ni Daor ngayon ay napakadali, tulad ng isang makina na dalubhasa sa paghuhukay ng mga halimaw na kristal na core. Ang tatlong ape crocodile beast na nagpasakit sa kanya noon ay pinatay ni Daor sa isang kisap mata. Ito. Nang umalis sa espasyo ng Chen Kunpot, tumili si Daor at sinabing napabuti rin niya ang kanyang lakas. Hindi masyadong inisip ni Yang Yian si Daor. Sa kanyang impluensya, o dahil sinundan siya ni Daor, hindi niya inaasahan na magkakaroon ng anumang kapangyarihang panlaban si Daor. Sa pagkakataong ito ay hiniling niya kay Daor na sundan siya para lang hayaan ni Daor na guluhin ang mga halimaw. Sino ang mag-aakala na si Daor ay gaganap ng napakaganda? Bagamat ang tatlong ape crocodile beast na binaril sa ulo ni Daor ay malubhang nasugatan ng kanyang sword energy noon, sila rin ay malalakas na halimaw, ngunit madali silang binaril ni Daor sa ulo at hinukay ang halimaw na kristal na core. Hindi ba ang ibig sabihin nito? Si Daor ay mayroon na ngayong lakas na pumatay o pumatay ng mga halimaw sa lakas ng huling yugto ng kapigatian. Sa pag-iisip nito, si Yang Yian ay hindi lamang nakalanghap ng malamig na hangin, ngunit natuwa rin.
Malinaw na muling nag-evolve ang bloodline ni Dower pagkatapos uminom ng 3 Hanyuan Beizhuan pills. Gayunpaman, ang ebolusyon na ito ay malinaw na nagdala ng lakas o talento ni Dower sa isang bagong antas. Nang makitang hawak ni Dower ang demonyong kristal na core gamit ang kanyang maliliit na paa at gumagawa ng tumitirit na tunog, alam niyang Yian na sinasabi ni Dower na ang Demon Crystal Core ay isang magandang bagay at masarap. Hindi alam niyang Yian kung matatawa o maiiyak tungkol dito. Marahil ay hindi man lang inisip ni Dower ang tungkol sa kanyang sariling lakas, ngunit inisip lamang ang tungkol sa ubod ng kristal ng demonyo at naisip lamang ang tungkol sa pagkain. Kaya alam niya na maaaring hindi napagtanto ni Dower na mayroon siyang lakas na pumatay o agad na pumatay ng isang late-stage na demonyo na maihahambing sa kalamidad. Siyempre, alam niyang Yian na ang talento ni Dower ay nakasentro lahat sa kanyang talento sa treasure hunting. Matapos malaman ito, hindi napigilan niyang Yian na mapangiti ng mapait, ngunit mas masaya siya. Tumaas ang bloodline evolution strength ni Dower, na mas kapaki-pakinabang para sa kanila na maglakad sa ilang sa susunod na pagkakataon. Ang pangunahing punto ay na pagkatapos patayin ang 8 ordinaryong Ape Crocodile Beast, mas may tiwala siya sa natitirang Silver White Ape Crocodile King. Nang makita ang ekspresyon ni Dower na parang humihingi ng kredito, inabot niyang Yian ang kanyang ulo at ngiting sinabi, "Dower, maganda ang ginawa mo. Kolektahin ang lahat ng mga demonyong kristal na core. Gagawa ako ng mga table tasks para kainin mo bilang merienda sa hinaharap." Tumili, tili. Nilinga ni Dower ang kanyang ulo at tumili at tuwang-tuwa nang marinig niyang nagsasalita si Yang Yian. Kabanata 1218 ang kalupitan ng Demon King. Wow, ungol. Umuungol. Sa oras na ito, ang mga dagandong ng Silver White Ape Crocodile King at ang 5 elementong hayop ay narinig sa kabilang panig. Tumangala si Yang Yiu at nakita ang 5 elementong hayop na hinahampas. Dower, pumunta ka at tumulong, patayin ang demonyong hari. Kinuha ni Yang Yiu ang Dragon Slaying Sword at tinawag si Dower para humakbang pasulong at sumugod patungo sa 5 elementong hayop at kay Lu Yanji. Orihinal na hindi inaasahan ni Yang Yiu na sasaktan ni Lu Yanji at ng 5 elementong hayop ang Silver White Ape Crocodile King. Ngayon, sa isang kisap mata, nakita niya ang 5 elementong hayop na hinahampas ng buntot ng Silver White Demon King, at ang dalawa ay Dahado. Ang paulit-ulit na umuungal ang haring pilak, puting unggoy buwaya. Alam ni Yang Yiu na dahil sa pumatay siya ng 8 ordinaryong Ape Crocodile Beast kaya nagalit ang hari ng demonyo, at bigla niyang hinampas ang 5 elementong hayop gamit ang isang buntot. Dahil dito, nagkaroon din si Yang Yiu ng karagdagang pangunawa sa masamang halimaw na ito. Kahit na ano, ang kasalukuyang 5 Elements Beast ay ang lakas din ng huling yugto ng kapigatian, ngunit natalo pa rin ito ng hari ng demonyo. Ito ay sapat na upang ipakita na ang lakas ng demonyong haring ito ay higit pa sa imahinasyon ni Yang Yian. Hindi pa nakikita ni Yang Yian kung gaano kalakas ang demonyong hari na ito. Ngunit hindi mahalaga kung nakikita niya ito o hindi, napakalinaw niya sa isang bagay. Ibig sabihin, life and death struggle na ang sitwasyon nila ng demonyong haring ito. Ito ay makikita sa katotohanan na ang hari ng demonyo ay nakakapit dito sa loob ng 10 taon, hindi pa banggitin na siya ngayon ay nakapatay ng 8 ordinaryong unggoy na buwaya na hayop at nabunat ang puno ng elemento ng tubig. Pagdaragdag. Ang 2 puntong ito ng magkasama, tinatayang hindi susuko ang haring demonyong ito. Ngayon ay mayroon lamang isang paraan upang labanan hanggang sa kamatayan. Ngunit kumpara sa 10 taon na ang nakalipas, mayroon na siyang kumpiyansa na harapin ang hari ng demonyo ng direkta. Bukod dito, ang 5 Elements Beast, si Lu Yanji at Dower ay gumawa ng lahat ng mahusay na paglukso sa lakas. Sa pagtutulungan ng ilan sa kanila, hindi tiyak kung sino ang mananalo. Nang lumingon si Yang Yian, nagkataon na tumingin siya sa hari ng buwaya ng unggoy. Ungol. Walang alinlangan na malademonyo ang pulang dugo na mga mata ng hari ng demonyo, at ang tunog ng kanyang dagandong ay ganap na nagbago. Ang tunog ay napuno ng walang hangganang galit, at ang pares ng pulang dugo na mga mata ay nakatitig kay Yang Yiu, na kumikislap ng isang demonyong liwanag. Nakita ni Yang Yiu ang layunin ng pagpatay sa mga mata ng hari ng demonyo. Kung nakakapatay ang mga mata, maraming beses na siyang pinatay ng mga mata ng demonyong hari. Ipinakita nito na katatapos lang niyang makapatay ng 8 unggoy na buwaya, na lubos na ikinagalit ng demonyong hari. Ibang-iba sa unang pagkakataon na nakita niya ang mga mata ng hari ng demonyo, sa pagkakataong ito ay nagkatinginan si Yang Yiu at ang hari ng demonyo, at hindi siya nakaramdam ng panggigigil sa kanyang likod gaya noong unang pagkakataon. Siya, tila mas kalmado at mas composed, at alam niya na ito ay isang pagbabago sa mentality na dulot ng pagpapabuti ng kanyang lakas. Sa sandaling ito, ang hari ng demonyo ay hindi nagmamadaling sugurin siya, at si Yang Yiu ay tumayo din ng 8 o 9 na metro ang layo at tumingin sa hari ng demonyo. Lumapit si Lu Yanji, medyo magulo ang buhok at medyo nahihiya.
Sabi niya, Brother Yang, mag-ingat ka. Pambihira pa rin ang hari ng demonyong ito. Parang walang epekto sa kanya ang lason na ginawa ko. Hahanap ako ng pagkakataon na gumamit muli ng lason mamaya. Hindi pa nagagamit ang pinakamalakas na lason sa kamay ko. Tinitigan niyang Yiyo ang hari ng demonyo at sinabi kay Lu Yanji, ang 5 elementong hayop at ako ay tutulong na sugpuin ito at susubukan na lumikha ng mga pagkakataon para sa iyo. Pagkatapos nito, sinabi niyang Yiyo kay Daor, Xiang, kumilos ayon sa sitwasyon. Okay. Tumili. Parehong tumanggo sina Lu Yanji at Daor. Sinulyapan niyang Yiyo ang 5 elementong hayop na nakatayo hindi kalayuan sa hari ng demonyo at tumanggo. Ang Panginoon at alipin ay may tacit na pagkakaunawaan. Sa isang tiyak na sandali, ang 5 elementong hayop ay sumalakay mula sa likod ng hari ng demonyo. Nang malapit nang maabot ng 5 elementong hayop ang 3 metro sa likuran ng hari ng demonyo, biglang umungal ang haring demonyo at inikat ang kanyang ulo upang kagatin ang 5 elementong hayop. Alam niyang Yiyan na ito na ang oras para umatake, kaya humakbang siya pasulong at umungal, 8 kaparangan na nagkakaisa, slash. Ang Black Lotus Sword Art ay maaari na ngayong umatake sa mga grupo gamit ang isang espada at 8 itim na Lotus Sword Shi, at maaari ding pagsamahin ang 8 espada sa isa, na nagbibigay ng malaking kapangyarihan laban sa isang kaaway. Masasabing ito ang pinakamalakas na galaw na maaaring gawin niyang Yiyan sa kanyang husay sa espada. Siyempre, ito lang ang mga kapangyarihan na nahusgahan at napino niya ng hindi mabilang na beses sa Black Lotus Phase. Ang tunay na labanan ay ang unang labanan. Kung makakalaban at makakapagsanay pa siya ng ilang beses sa aktwal na labanan, mas lalakas lang ang kapangyarihan. Kailan ang espada ay pinakawalan, ang buong katawan ng tunay na enerhiya niyang Yiyan ay natupok ng kalahati sa isang iglap na parang baha. Walang alinlangan na ang espadang ito ay makapangyarihan, ngunit ang pagkonsumo ng tunay na enerhiya at kapangyarihan ng kaluluwa ay hindi pa nagagawa. Alam niyang Yiyan na kung lalaban siya ng ganito, 3 espada lang ang kaya niyang gamitin bago maubos ang kanyang tunay na enerhiya. Ang hindi niya inaasahan sa isang kisap mata ay ang Silver White Ape Crocodile King ay higit na tuso kaysa sa kanyang inaakala, na nagpatunay din na ang demonyong hari na ito ay isang nilalang na may mataas na katalinuhan, malayo sa 8 demonyong hayop na napatay. Nang makitang tumalikod ang hari ng demonyo at kinagat ang 5 elementong hayop, humakbang pasulong siyang Yiyo upang humanap ng pagkakataong umatake. Gayunpaman, nang lumingon ang tusong demonyong hari, tila alam nitong bigla itong aatakehin niyang Yiyo, at biglang hinampot siyang Yiyo gamit ang buntot nito. Ito ay sapat na upang ipakita na ang demonyong hari ay hindi gaanong matalino kaysa sa mga tao. Gayunpaman, nakumpleto niyang Yiyo ang pinakamakapangyarihang espada na naligtas niya, at hindi natakot sa pag-atake ng buntot ng demonyong hari. Boom! Sa isang iglap, nagbanggaan ang espada niyang Yiyo at ang buntot ng hari ng demonyo. Sa isang iglap, umagos ang daloy ng dugo at nagkalat. Wow! Ang demonyong hari ay umungal sa sakit. Gayunpaman, pinutol ng espada niyang Yiyo ang higit sa 1 metrong haba ng buntot. Marahil ang hari ng demonyo mismo ay hindi inaasahan na ang espada niyang Yiyo ay magiging 5 beses na mas malakas. Bagamat tila siyang Yiyan ang may kapangyarihan, sa katunayan, bagamat pinutol niya ang buntot ng hari ng demonyo gamit ang isang espada, nabigla din siya sa napakalaking parang bundok na kapangyarihan ng buntot ng hari ng demonyo. Sa mahinang pag-ungol, umikot ang dugo at chi niyang Yiyan sa kanyang katawan. Umatras siya ng 6 o 7 hakbang bago huminto. Lihim siyang nagulat na talagang mabangis ang hari ng demonyong ito. Kasabay nito, ang 5 Elements Beast ay kinagat ng demonyong hari sa leeg sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, at isang malaking piraso ng kanyang ulo ang natanggal. Umuungol. Ang 5 Elements Beast ay napasigaw sa sakit, ngunit nagalit din ito sa 5 Elements Beast at naging mabangis. Ang walang kulay na liwanag sa katawan nito ay biglang tumaas at binomba ang hari ng demonyo, dahilan para magpakawala ng mahinang dagandong at manginig ang hari ng demonyo. Habang hawak ang pagkakataon, biglang itinaas ng 5 Elements Beast ang mga kuko nito at hinawakan ang ulo ng demonyong hari. Wow! Isang sigaw na tumagos sa eardrum ang nagmula sa bibig ng demonyong hari. Malinaw na nakita niyang Yiyan na ang 5 Elements Beast ang humawak sa kaliwang mata ng hari ng demonyo, at agad na nanliit ang mata ng haring demonyo. Malinaw, ang 5 Elements Beast ay nabulag ang mga mata ng hari ng demonyo sa isang grab. Gayunpaman, sa isang kisap mata, nakita niyang Yiyo kung gaano kalupit ang hari ng demonyo. Halos sa isang kisap mata, ang hari ng demonyo ay humawak at sinampal ang front paw ng 5 Elements Beast, umungal at ibinuka muli ang kanyang bibig upang kagatin ang leeg ng 5 Elements Beast, halos hindi titigil hanggang sa makagat ang leeg ng 5 Elements Beast. Labis na sabik siyang Yiyo nang makita niya ang eksenang ito, at wala siyang pakialam sa paggamit ng kanyang kakayahan sa espada.
Tumalon siya at direktang sinaksak ang ulo ng demonyong hari, sinusubukang pilitin ang hari ng demonyo na sumuko sa pag-atake sa Five Elements Beast. Gayunpaman, ang sumunod na reaksyon ng hari ng demonyo ay nakaramdam siya ng takot. Umuungol. Ito ang sigaw ng Five Elements Beast. Wala na itong oras para umiwas at muling kinagat ng demonyong hari sa leeg, na napasigaw. Puff! Sa sandaling ito, ang espada ni Yang Yiyo ay tumusok din sa ulo ng hari ng demonyo, ngunit tumagos lamang ito ng 1 pulgada. Ang katad na baluti ng hari ng demonyo ay higit na nalampasan ang katad na baluti ng mga ordinaryong hayop na unggoy na buwaya at napakatigas. Ginamit niya ang lahat ng lakas niya para tusukin ang ulo ng demonyong hari, ngunit 1 pulgada lang ang napasok nito. Tila hindi siya nagdulot ng anumang malaking pinsala sa hari ng demonyo. Ang espada ni Yang Yiyo ay hindi nagpahuli sa demonyong hari sa pagkagat sa 5 elementong hayop. Sa bagay, kinagat niya ng mahigpit ang 5 elemento sa leeg ng hayop, at ang malupit ay hindi niya ito binitawan. Kung ang 5 elemento ng hayop ay hindi malaki at may makapal na leeg, ang kagat na ito ay sapat na upang kumagat sa 5 elemento ng leeg ng hayop. Ungol. Ang 5 elementong hayop ay kinagat ng leeg ng hari ng demonyo, at ang 5 kulay ng liwanag ay kumikinang sa buong katawan nito. Nararamdaman ni Yang Yiyo na ang 5 elementong hayop ay kumukuha ng lakas sa posisyon ng leeg, na dapat ay upang maiwasan ang panganib na makagat ng hari ng demonyo. Gayunpaman, ang suntok na ito ay nagpatalo din sa 5 elemento ng hayop sa labanan. Para akong nahuli sa tarangkahan ng buhay, at mahirap labanan. Umaagos ang dugo, at mga hiyawan ang lumabas sa bibig nito. Si Yang Yiyan ay labis na nababalisa, at sinubukan ang kanyang makakaya na buhayin ang kanyang tunay na enerhiya sa Dragon Slaying Sword, umaasang mapatay ang Demon King gamit ang isang espada. Gayunpaman, nang i-activate niya ang kanyang tunay na enerhiya, malinaw na naramdaman niya ang isang malaking puwersa na nagmumula sa ulo ng Demon King upang makipagkompetensya sa kanya, na naging dahilan upang hindi makapasok ang Dragon Slaying Sword ni Yang Yiyan. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas, ngunit kahit na ganoon, hindi binitawan ng Demon King ang Five Elements Beast. Kaya nakita ni Yang Yiyan kung gaano kalupit ang Demon King. Kabanata 12:19, Pagkilala sa dugo at pagdurog sa Demon King hanggang sa kamatayan. Pinulag ng Five Elements Beast ang isa sa mga mata ng hari ng demonyo, at itinaya ng hari ng demonyo ang kanyang buhay para patayin ang 5 elementong hayop. Sa pagmamadali, kumilos si Luyanji. Tumalon siya pataas sa ulo ng hari ng demonyo, sa gilid lang ng mata na nabulag ng Five Elements Beast. Kinuha niya ang isang maliit na bote ng porselana sa kanyang kamay at diretsyong dinurog iyon sa kanyang kamay. Biglang, ang masangsang na itim na kamandag na may lilang gas ay nasa palad ni Luyanji, at damaloy din ang dugo pagkatapos niyang kusa na putulin ang kanyang palad. Naghalo ang dalawa, at pagkatapos ay lumitaw ang isang itim na daloy ng hangin sa palad ni Luyanji, na parang totoong enerhiya, at winalis ang itim at lila na kamandag na may halong dugo sa palad ng kanyang palad at pumunta sa nabulag na kaliwang mata ng hari ng demonyo. Sa susunod na sandali ay matagumpay na nalsan ni Luyanji, at ang kamandag at ang poison gas na na-activate niya ay agad na pumasok sa mata na nabulag ng Five Elements Beast. Buzz! Pagkatapos ay tumunog ang mga butas ng ilong ng hari ng demonyo, at nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan, ngunit hindi pa rin niya ibinuka ang kanyang bibig sa Five Elements Beast. Malinaw na ang kamandag ni Luyanji ay nagdulot ng matinding sakit sa hari ng demonyo, ngunit hindi ibinuka ng halimaw ang bibig nito at napakagat sa leeg ng Five Elements Beast. Ang Five Elements Beast ay nagsimulang kumaibot sa lahat. Ang eksenang ito ay natakot kay Yang Yiyo. Matapos panoorin si Luyanji na matagumpay na nilason, ang buong katawan ng hari ng demonyo ay nanginig, at nakahinga ng maluwag sina Yang Yiyo at Luyanji. Ngunit sa sandaling ito, ang buong katawan ng hari ng demonyo ay nagniningning ng pilak puting liwanag, at ito ay kasing silaw ng araw sa isang iglap. Hindi sinasadyang ipinikit ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata. Sa isang kisap lang ng mata, tumili si Luyanji at lumipad pabalik. Biglang iminulat ni Yang Yiyo ang kanyang mga mata at nakitang sinampal ng hari ng demonyo ang isa sa kanyang mga paa sa harapan. Alam niyang sinampal si Luyanji at nilipad ng kuko ng demonyong hari. Sa sandaling ito, nagulat si Yang Yiyan at nakita niya na ang lason sa mga mata ng haring demonyo ay umaagos pabalik. Naunawaan niya na maaaring ang pilak puting liwanag mula sa hari ng demonyo ang nagtulak sa lason. Sa oras na ito, nabigla si Yang Yiyan. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kahirap ang hari ng demonyo. Sa susunod na sandali, binitawan niya ang Dragon Slaying Sword at na-activate ang mahiwagang kapangyarihan ng 12 Supremes. Sa oras na ito, alam ni Yang Yiyan na kailangan niyang gamitin ang lahat ng paraan, kung hindi ang 5 elementong hayop ay kakagatan hanggang mamatay ng hari ng demonyo. Basta, nang siya ay nagpapatakbo ng mahika, isang tunog ng pagsira sa hangin ang dumating. Boom!
Nakita ko ang isang berdeng ilaw na dumarating at tumama sa ulo ng demonyong hari, at ito ay ang posisyon kung saan ang hari ng demonyo ay bulag. Maingat na tiningnan ni Yang Yian at nakitang iyon ang espiritong bato. Hindi ko pa nakita ang espiritong bato noon, at nag-aalala si Yang Yian tungkol sa negel iligtas buhay na batong ito. Hindi ko inaasahan na lilito ang espiritong bato sa oras na ito, at tumama ito ng malakas sa sandaling lumitaw ito. Wow, dagandong! Ang demonyong hari ay tinamaan ng espiritong bato at tuluyang nabitawan ang 5 elementong hayop at napasigaw. Sa sandaling ito, matagumpay ang Dharma na katawan ni Yang Yian, at naging higanteng 30 metro ang taas. Siya, itinaas ang kanyang kamay at naghanda na ihagis ang Supreme Seal of Immortality. Gayunpaman, sa oras na ito, isang kislap ng berdeng liwanag ang dumating, at ito ay ang espiritong bato na lumipad sa kanyang kamay, at nagsabi ng may berdeng ilaw, maghulog ka ng isang patak ng dugo sa akin, at pagkatapos ay sunggaban mo ako at diretsyong basagin ang haring buwayan na ito, kung hindi, hindi mo ito mapapatay. Natigilan si Yang Yian nang marinig niya ito, ngunit wala siyang oras para isipin iyon sa oras na ito. Alam din niyang hindi siya sasaktan ng espiritong bato, at halatang tinutulungan siya nito at iniligtas ang kanyang buhay. Hindi man lang niya inisip at pilit na pinatak ng dugo ang espiritong bato. Sa susunod na sandali, ang berdeng espiritu ng bato ay kumikinang ng maliwanag, nakasisilaw tulad ng isang maliit na araw, at sumambulat din sa hininga ng isang bundok. Sa dilim, naramdaman ni Yang Yian na may magandang koneksyon sa pagitan niya at ng espiritong bato. Siya, nagkaroon ng epiphany sa kanyang puso, at pagkatapos ay hinawakan ng malaking kamay ang espiritong bato at bigla itong binasag sa hari ng demonyo. Buzz buzz buzz. Sunod-sunod na tunog ng panginginig ang narinig. Ang espiritu ng bato ay nasa berdeng ilaw. Ito ay itinapon ni Yang Yiu at lumipad patungo sa hari ng demonyo na parang meteorite na bumabagsak mula sa langit. Bukod dito, ang bato ay espiritual at tumama pa rin sa bulag na kaliwang mata ng hari ng demonyo. Boom! Wow! Isang napakalaking dagandong at dagandong ng hari ng demonyo ang sabay na tumunog. Ang demonyong hari ay direktang itinumba sa lupa ng espiritong bato. Whoosh! Ang espiritong bato ay lumipad pabalik sa kamay ni Yang Yiu ng mag-isa. Sa berdeng halo, sinabi ng batong espiritu na may malutong at parang bata na tunog ng sakit, "Oh Diyos ko, napakasakit." Wow! Sa oras na ito, ang hari ng demonyo ay talagang tumayong muli na nanginginig ang kanyang katawan, at biglang sumugod kay Yang Yiu. Hindi pa patay. Bilasan mo at pindutin itong muli, hinikayat ng Stone Spirit si Yang Yiu. Halos hindi namamalayan, biglang hinawakan ni Yang Yiu ang espiritong bato sa kanyang kamay at binasag ito ng malakas sa hari ng demonyo na sumusugod sa mahigit 10 metro ang layo. Boom! Wow! Wow! Sobrang sakit. Muli, itinapon ni Yang Yian ang espiritu ng bato, na winasak ito na parang gumagalaw na mga laryo. Ang pakiramdam na ito ay lubhang kakaiba, ngunit si Yang Yian ay nakaramdam ng labis na kaligayahan sa kanyang puso. Ang isang malaking boom, ang mga hiyawan ng hari ng demonyo, at ang sakit ng espiritu ng bato ay sunod-sunod na tumunog. Muli, ang hari ng demonyo ay natambos sa lupa. Tumili. Sa oras na ito, tumitili ang mga hiyawan ni Daor, at nakita ni Yang Yian na si Daor ang nagmamadaling patungo sa hari ng demonyo. Daor come back. Nakita ni Yang Yian kung gaano kalakas ang demonyong hari, at natakot siya na magdusa si Daor. Gayunpaman, sa susunod na segundo, si Daor ay tumama sa ulo ng demonyong hari, mula mismo sa blind spot. Tumili. Nang muling tumunog ang tili ni Daor, ito ay naging isang gintong liwanag at lumipad sa harap ni Yang Yian, at si Daor ay may hawak na isang malapilak na demonyong kristal na core na kasing laki ng kamao ng isang nasa hustong gulang sa kanyang dalawang maliliit na paa. Hindi na kailangang sabihin, ito ay dapat na ang demonyong kristal na core ng demonyong hari. Sa oras na ito, si Yang Yian ay natigilan. Siya ay gumugol ng labis na pagsisikap ngunit nabigong patayin ang hari ng demonyo, ngunit nagtagumpay si Daor sa isang suntok, tinusok ang ulo ng hari ng demonyo at malinis na hinukay ang ubod ng kristal ng demonyo. Kung ang demonyong kristal na core ay hinukay, ang demonyong hari ay mamamatay. Tamang-tama, ang espiritual na kamalayan ni Yang Yian ay nawala ito at nalaman na ang hari ng demonyo ay talagang patay na. Ha! Nakahinga ng maluwag si Yang Yian, at may pag-iisip sa kanyang isipan, inalis niya ang 30 metrong taas na katawan ng Dharma at bumalik sa normal na laki ang kanyang katawan. Tumili. Si Daor ay tumili, siya ay nagpapalakpakan, hawak ang malaking demonyong kristal na core sa kanyang dalawang maliliit na paa, ang kanyang malaking bilog na mga mata ay nagniningning, at siya ay mukhang isang mang-uukol sa pera. Tumingin si Yang Yian kay Daor at ngumiti ng mapait, umiling. Wala siyang oras para bigyang pansin si Daor. Parehong nasugatan ng Five Elements Beast at Lu Yanji.
Sa kabutihang palad, si Lu Yanji ay nagkaroon lamang ng malaking sugat sa kanyang ibabang bahagi ng tiyan, na itinuturing na isang panlabas na pinsala. Pinitik ni Yang Yian ang kanyang daliri at isang patak ng tubig ng buhay ang lumipad kay Lu Yanji upang hayaan itong gumaling ng mag-isa mula sa pinsala. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa Five Elements Beast. Sa pagkakataong ito, ang Five Elements Beast ay hindi mamamatay, ngunit ito ay kalahating buhay. Gusto ni Yang Yian na pagalingin ng malinis ang Five Elements Beast. Ang pangunahing sugat ay ang karamihan sa leeg nito ay nakagat. Mahirap damyugo at huminga. Napakalubha ng pinsala, ngunit para kay Yang Yian, ayaw niyang mamatay ang Five Elements Beast, kaya hindi siya maaaring mamatay. Dalawang patak ng tubig ng buhay ang ginamit para sa Five Elements Beast, isa para sa panlabas na gamit at isa para sa panloob na gamit. Pagkatapos ay ginamit niya ang Seal Treatment sa Divine and Demon Medical Classic at nagsimulang pagalingin ang Five Elements Beast. Pagkatapos ng kalahating oras na paggamot, sa wakas ay tumayo ang Five Elements Beast at nagpasalamat kay Yang Yiyo, "Salamat, Master." Bagamat nagamot ang pinsala, ito rin ay malubhang na pinsala. Ang Five Elements Beast ay hindi ibibigay sa kanya bilang isang bundok sa maikling panahon. Huminto si Yang Yiyo at nagsabi, "Salamat sa iyong pagsusumikap sa pagkakataong ito. Pumunta sa Tiankunpot Space at magpahinga ng mabuti." Pagkatapos nito, ikinaway ni Yang Yiyo ang kanyang kamay at hinigpitan ang Five Elements Beast sa Tiankunpot. Sa pagkakataong ito, nakangiti siyang tumingin sa bato sa gilid. "Halika dito, Stone." Binabati ni Shi Qing ang Master. Lumipad si Qingshi papunta kay Yang Yiyo. "Speaking of it, ikaw ang life-saving stone ko, pero hindi ko akalain na pagkatapos ng pagtulo ng dugo, naging amo at utusan tayo. May mga bagay na hindi ko maisip. Hindi ba dapat sabihin mo sa akin?" Nakangiting sabi ni Yang Yiyo, nakatitig sa espiritong bato. "Well, actually, alam ko kung ano ang gusto mong itanong, Master, pero makatitiyak ka. Wala akong masamang intensyon. At saka, kinilala na kita bilang aking Panginoon, kaya hindi ako nangangahas na saktan ka, hindi ba? As for the rest, wala na akong masabi. Talagang may humiling sa akin na sundan at protektahan ka ng palihim, ngunit hindi niya ako hinayaang sabihin sa iyo, kaya Master, huwag kang mag-alala." Sabi ng bato na may kumikislap na berdeng ilaw. "Espiritu ng bato, naalala ko na nag-transform ka na pala dati. Dahil kaya mong mag-transform ka na lang at mag-usap." Hindi sanay si Yang Yiyo na laging nakikipag-usap sa bato. "Hindi ko kaya. Pagbabago sa pansamantala. 10 taon na ang nakalilipas, itinaya ko ang aking buhay upang tulungan kang harangin ang hari ng demonyo, kaya ako ay nasugatan. Nakikita mo na nababalot ako ng mga bitik ngayon, at matagal bago mabawi." Nawala ang berdeng ilaw habang nagsasalita ang espiritong bato. Nakita ni Yang Yiyo na talagang may mga bitik na linya ng buhok sa Blue Stone. Bagamat medyo hindi nasisiyahan si Yang Yiyo sa Stone Spirit dahil hindi niya sinabi kung sino ang humila sa kanya para protektahan siya, hindi niya ito sinisisi. Pagkatapos ng lahat, tama ang espiritong bato, at wala siyang masamang intensyon sa kanya. Gayunpaman, interesado na ngayon si Yang Yian sa mismong Stone Spirit, dahil pagkatapos ng aksidenteng pagpatak ng dugo at pagiging master-servant relationship, alam niya na ang Stone Spirit ay hindi simple. May isang piraso ng impormasyon tungkol sa paghampas sa walang kamatayang bato na ibinalik sa kanyang isipan, at pagkatapos ay alam niya na ang espiritu ng bato ay isang kakaibang bato mula sa langit at lupa na naging espiritu upang linangin ang Taoismo. Kabanata 1220 dumating ang dakilang kaaway. Tumingin si Yang Yiyo sa espiritong bato, nag-isip sandali at sinabi, "Dahil ayaw mong sabihin kung sino ang nagtiwala sa iyo para tulungan ako, hindi na ako magtatanong, ngunit may isang tanong, kailangan mong sagutin ako ng totoo, kung hindi, hindi ko maisip ito, at hindi ako maglalakas loob na manatili ka sa tabi ko." Ang espiritu ng bato ay kumislap ng berdeng ilaw at nagsabi, "Okay, magtanong, sasagutin ko ang iba pang mga katanungan." Tumango si Yang Yiyo at nag-isip, mula sa sandaling ikaw at ako ay tumulo ng dugo upang makilala ang Master, mayroon akong pangkalahatang pag-unawa sa iyong pagkakakilanlan. Isa kang daos na nililinang ang kakaibang bato ng langit at lupa at kilala bilang bato na walang kamatayan. Bagamat hindi ko alam kung ano ang immortal na bato, sa tingin ko dapat ay Kat-Anji tangi ka para matawag na immortal. Ito ay makikita sa katotohanan na maaari mong tamaan ang hari ng demonyo at mapasigaw siya. Napatunayan mo ang iyong pagiging pambihira. Ang gusto kong itanong ay, napakagaling mo sa pagpalo ng walang kamatayang mga bato, bakit mo ako kinikilala bilang iyong Panginoon? Dapat mong malaman na sa mga tuntunin ng paglilinang, ako ay nasa great perfection lamang ng fusion realm, kaya hindi ko talaga maisip kung bakit. Huwag mong sabihing hiniling mo sa akin na magpatulo ng dugo sa iyo para makilala ka bilang iyong Panginoon kapag nagkataon o dahil sa isang emergency.
Gusto kong marinig ang katotohanan. Sa totoo lang, curious talaga si Yang Yian tungkol sa pagpalo ng mga walang kamatayang bato. Ipinakita ng iba't ibang palatandaan na ang mahiwagang batong ito ay maaaring kasama na niya mula noong pumasok siya sa Taiwan, o mula noong umalis siya sa lungsod ng mga bituin, dahil habang nasa daan ay laging may pakiramdam si Yang Yian na siya ay tinitiktik, ngunit hinanap niya ito ng ilang beses at hindi niya ito makita. Ngayon tila ito ay malamang na ito ay batong espiritu. Hindi ko lang maisip kung bakit kikilalanin siya ng Stone Spirit bilang amo nito. Wala namang dahilan. Kung ito ay isang henyong kayamanan, natural na magugustuhan niya ito, at magugustuhan din niya kung kikilalanin siya ng kakaibang bato ng langit at lupa bilang kanyang Panginoon. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng langit at lupang espiritu na nagkusa na kilalanin siya bilang Panginoon nito. Ngunit tiyak na dahil dito na curious si Yang Yian, o hindi siya mahinahon sa kanyang puso, at dapat niyang malaman ang ilang totoong dahilan. Si Yang ay hindi masyadong narcissistic na naisip niya na ang kanyang personalidad at alindog ay maaaring makaakit ng isang makapangyarihang bato upang magkusa na kilalanin ang amo nito. Pagkatapos magsalita ni Yang Yian, hinintay niya ang sagot ng Stone Spirit. Ang espiritong bato ay kumislap ng berdeng ilaw at nagsabi, "Mahal kong amo, hayaan mo akong magpakilala muli. Mayroon akong pangalan, Shi Qing. Huwag mo akong tawaging espiritong bato, okay? Pangalawa, susubukan kong sagutin ang tanong mo. Hindi sinasadyang natulon mo ako ng dugo, ngunit nagkataon din, dahil nakita mo rin ang emergency na sitwasyon sa pakikitungo sa hari ng demonyo ngayon. Pagkatapos lamang ng pagtulo ng dugo upang makilala ang Panginoon, maaari mo akong gamitin upang tamaan ang hari ng demonyo upang gamitin ang pinakadakilang kapangyarihan. Ang isa pang dahilan kung bakit kita pinili ay ang mga sumusunod. Una, sinabi ko noon na may pinagkatiwalaan ako. Nagawa ako ng taong iyon at umaasa na masusundan kita. Pangalawa, pagkatapos kong pagmasdan ang lahat ng paraan, nalaman kong ikaw, ang Panginoon, ay talagang pambihira. Nabibilang ako sa kakaibang pagtatanim ng bato sa mundo, at may mga pakinabang ako sa inyong mga tao sa ilang aspeto. Halimbawa, mas sensitibo ako kaysa sa mga tao sa pagtingin sa swerte ng langit at lupa ng isang tao. Sa aking paningin, masagana ang swerte ni Master kaya naman pinili kong kilalanin ka bilang Master. Pangatlo, bagamat kakaibang bato ako sa mundo, isa rin akong buhay na nilalang na kayang patunayan ang tao, kaya kailangan ko ring mag-evolve. Ang paraan ng ebolusyon ay katulad ng sa iyo. Kailangan mo ng kapangyarihan ng iba't ibang mga espiritual na gamot at iba pa upang madagdagan ang iyong paglilinang upang makamit ang layunin ng ebolusyon, habang kailangan ko ang mga likas na kayamanan na uri ng metal upang umunlad. Ngunit ang mga likas na materyales at kayamanan sa pagitan ng langit at lupa ay napakabihirang. Paano madaling makuha ang kayamanan? Kaya kailangan ko ng master na may masaganang swerte na susundan ako, para patuloy akong umunlad. Ito ang pangatlong dahilan kung bakit kita pinili. Ang huli at pinakamahalagang punto ay mayroon akong magandang mata at kaya kong husgahan ang mga tao. Nawala ka ng 10 taon at lumabas muli pagkalipas ng 10 taon. Lahat ng hindi sumunod sa iyo ay gumawa ng malaking pag-unlad. Ipinapakita nito na maaari kang kumain ng karne sa pamamagitan ng pagsunod sa master. Hindi ako nagkamali. At napakabuti mo sa iyong bundok. Ang isang master na napakabuti sa bundok at ang mga tao sa paligid niya ay tiyak na magiging mabuti sa akin, kaya pinili kong kilalanin ka bilang master. Hindi na kailangang magkaroon ng masyadong maraming pagdududa tungkol sa aking Panginoon. Ang taong sinundan ko noon ay hindi ang Panginoon. Siya ang aking tagapagligtas. Isa akong nilalang ng Taiwan Star Sea. Minsan ay muntik na akong lumunin ng higanteng Taiwan. Ang taong iyon ang nagligtas sa akin, kaya sinundan ko siya, ngunit hindi ko nakilala ang Panginoon. Gayunpaman, ang anumang espiritu ng langit at lupa ay hindi magiging pabaya kapag kinikilala ang Panginoon. Bilang karagdagan, hiniling sa akin ng aking benefactor na sundan ka. Pinagmamasdan kita sa lahat ng paraan. Napatunayan ng mga katotohanan na hindi ka masama. Sa madaling salita, magiging maginhawa para sa iyo na maglakad sa Taiwan kasama ko, at kapag nag-evolve ako sa isang tiyak na antas, maaari kong patayin ang immortal gamit ang isang bato. Hindi ito ang pagyayabang ko. Natapos ang Stone Spirit o Shi Qing. Tumawa si Yang Yian. Ilang beses binanggit ng batong espiritu ang kanyang benefactor sa pagsasabing, siya. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Yian. Ngayon, kahit na hindi sabihin ni Shi Qing, hulaan ni Yang Yian kung sino ang nagpadala kay Shi Qing. Kung tama ang hula niya, malamang ay si Lu Haitang iyon. Ayon sa kanyang pangunawa kay Lu Haitang, posible nga siya, dahil matagal nang wala si Yang Yian sa cultivation world, at kakaunti lang ang kanyang kilala. Bukod dito, ang tanging nakakagawa ng kakaibang bato tulad ni Shi Qing ay lumabas upang sundan siya at tulungan siya ay si Lu Haitang. Tanging si Lu Haitang, na noon. Sa yugto ng Mahayana, maaaring ipatawag ang walang kamatayang bato.
Sinabi ni Shi Qing na hindi pinayagan ng benefactor na banggitin ang kanyang pangalan. Ito ay dapat dahil pinangalagaan ni Lu Haitang ang dignidad ng isang malaking tao na tulad niya. She was so smart and meticulous na talagang naisip niya ito. Kaya natukoy ni Yang Yian na si Lu Haitang iyon, ang may pinakamataas na cultivation sa kanyang mga kababaihan. Matapos pag-isipang mabuti ito, labis na naantig si Yang Yian. Sa gayong anak na babae, wala siyang pinagsisisihan sa kanyang buhay. Tumingin kay Daxian Shi Qing, ngumiti siya at sinabing, "Okay, naniniwala ako sa iyo. Huwag kang mag-alala, pinapante ka niya rito. Hindi kita pababayaan, at hindi ko rin siya pababayaan." "Ah, Master, alam mo ba kung sino ito?" Nagulat na sabi ni Daxian Shi Qing. "Kung hindi ako nagkakamali, si Lu Haitang iyon, di ba?" Nakangiting sabi ni Yang Yiyo, nasa mabuting kalooban. "Wala akong sinabi," inamin ito ni Daxian Shi Qing. "Okay, ngayon we really welcome you to become one of us. Kailangan ka namin, isang lokal na ahas, kapag naglalakad kami sa Taiwan. Susunod, hahanap tayo ng lugar kung saan tumutubo ang lason. Mayroon ka bang magandang rekomendasyon?" Tinanong ni Yang Yian si Shi Qing, sa katunayan, sa pagdaragdag ng Daxianshi, katumbas ito ng pagkakaroon ng dagdag na lokal na gabay sa koponan, at magiging mas maginhawang maglakbay sa Taiwan. Si Daxianshi ay kumislap ng berdeng ilaw at sinabing, "Siyempre may ilan sa Taiwan." Nang sabihin niya ito, biglang huminto si Daxianshi, at pagkatapos ay bahagyang nagbago ang kanyang boses, "Natatakot ang master na siya ay tumakas ngayon, umalis na tayo, mag-usap tayo habang naglalakad, narito ang iyong dakilang kaaway, naramdaman ko ito, umalis na tayo." Walang iniisip na sabi ni Shi Qing. Nagdulot ito ng pagkalito kay Yang Yian, at nagtanong siya, ipaliwanag ng malinaw. "Anong malaking kalaban? Paano mo nalaman?" Nag-aalalang sinabi ni Shi Qing, "Oh, sina Yuan Chenhuan at Feng Yinyang. Sinusundan kita simula nang umalis ka sa Star City. Alam ko ang lahat ng alam mo tungkol kay Yuan Chenhuan at Feng Yinyang, kaya alam kong malaking kaaway mo sila. Matapos kang mawala dito 10 taon na ang nakakaraan, nakita ko ang kanilang mga bakas pagkatapos ng labanan sa Demon King. Hinanap ka nila, pero hindi ka nila nakita pagkatapos mong mawala sa loob ng 10 taon. Dapat ay itinago mo ang iyong sarili sa ilang paraan upang ihiwalay ang iyong hininga, kaya hindi ka nila mahanap. Ngayong lumitaw ka, nararamdaman nila ang iyong hininga. Ako ay isang kakaibang bato, na may mga bato ay nararamdaman ko ang lugar na 30 milya mula sa lugar kung saan ako nakatira. Ngayon naramdaman ko na mahigit 20 milya ang layo nila at nagmamadali sila rito. Kaya, bilasan na natin. Napakalakas ng dalawang iyon. Hindi ako sigurado na makakaharap ko sila. I guess hindi mo rin sila kayang harapin. Tara na dali. Kwentuhan habang naglalakad. Magiging huli na para pumunta sa gabi. Halos sinabi ni Shi Qing sa ilang salita, ngunit naintindihan ito ni Yang Yian. Nagbago ang kanyang mukha, at wala na siyang oras na magsabi pa. Ikanaway niya ang kanyang kamay upang higpitan ang katawan ng Haring Unggoy sa espasyo ng palayok ng Chenkon, at agad na tumanggo kay Lu Yanji at sinabing, "Tayo na, Yanji." Ang mga salita ni Shi Qing ay natakot din kay Yang Yian. Ang pagpatay sa isang unggoy na haring buwaya ay nagpawala sa kanya ng kanyang mga tropa, at ngayon ay may dalawa pang hindi maarok na matandang immortal. Bagamat bumuti na ngayon ang kanyang cultivation, hindi sigurado si Yang Yian sa pagharap kina Yuan Chenhuan at Feng Yinyang. Napakahalaga ng balita ni Shi Qing. Si Feng Yinyang ay talagang kasama ni Yuan Chenhuan. Naging pangit din ang mukha ni Lu Yanji. Ayaw niyang harapin ang kanyang amo na si Yuan Chenhuan. Alam niya kung gaano kakilabot si Yuan Chenhuan, ang mapagkunwari na lumang lason. "Shito, ikaw ang nangunguna. Dahil natagpuan ni na Yuan Chenhuan at Feng Yinyang ang Silent River, hindi tayo maaaring manatili sa ilalim ng Silent River. Pumunta tayo sa ibabaw," sabi ni Yang Yiyu kay Shi Qing. End of this chapter. Abangan ang susunod na kabanata.